Sa unang araw pa lang ng pagbabalik ni Patricia Lopez mula sa ibang bansa, sinisante ako ng boyfriend kong si Paulo, sa harap ng lahat. 10:00 ng umaga, sa lingguhang meeting ng kumpanyang Axis Tech Solutions, nakasalang pa sa projector ang second phase cold chain dispatch project na 3 buwan kong pinagpuyatan. Nakatayo si Paulo sa dulo ng mesa, habang idinidiin ng daliri niya ang company ID ko. Mababa lang ang boses niya, pero sapat na para marinig sa buong conference room. Lina, simula ngayon, hindi na ikaw ang mamamahala sa key project na ito. Tumingin ako sa babaeng katabi niya. Nakasuot si Patricia ng isang beige na business suit at hawak ang project documentation na katatapos ko lang kahapon. Kumikinang sa mga kuko niya ang mga malarosas na palamuti. Ninitian niya ako, na para bang aksidente lang siyang naupo sa pwesto ng iba. Tinanong ko si Paulo kung anong ibig sabihin ng hindi na mamamahala. Umiiwas siya ng tingin. Kailangan ng kumpanya ng bagong imahe at mas international na approach. Kakabalik lang ni Patricia mula sa Europa. Mas bagay siya para pamunuan ang proyektong ito. May manipis na gasgas sa likod nito. 3 taon na ang nakalipas, noong kalilipat lang ng kumpanya sa opisina na ito. Sinabi ni Paulo na gipit sa pera. Kaya kahit ang ID printer na binili ay segunda mano, magdamag ko siyang tinulungang iset up ang system. At kinabukasan, habang nag-aalok ako ng kape, aksidenteng nagasgasan ko ang gilid ng plastic. Noon, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, "Lina, kapag naging publicly listed na ang kumpanya, sa unang stock certificate, pangalan mo ang ilalagay ko." Hindi ko na hinintay ang mga stock certificate. Ang hinintay ko ay kung paano niya idiniin ang ID ko sa mesa. Kumunot ang noo ni Mr. Ocampo, ang project manager. "Mr. De Leon, malapit na ang deadline ni Lina para sa proyekto ng Timog Luzon Logistics. Hindi praktikal na magpalit ng pinuno ngayon." Nanlamig ang boses ni Paulo. Emotionally unstable siya. Hindi siya dapat manatili sa isang mahalagang posisyon ngayon. Agad na sumingit si Patricia nang may lambing. "Paulo, huwag mong sabihin yan. Siguro hindi pa sanay si Lina sa pagbabalik ko. Nakipag-usap siya sa akin na para bang mas matanda ako sa kanya, kahit 2 buwan lang ang agwat ng edad namin." Si Paulo, na tila nakahanap ng dahilan, sa wakas ay tumingin sa akin. "Narinig mo? Kakabalik lang ni Patricia sa bansa. Hindi pa niya pamilyar ang local team. Maging maunawain ka. Iproseso mo muna ang pag-alis mo. I-turn over ang mga gawain. Babayaran ka ng kumpanya ng compensation." Napangisi ako. Pag-alis. Tama. Itinulak niya sa akin ang isang dokumento. "Pirmahan mo. Huwag na tayong gumawa ng eksena." Ang mga salita sa pinakatuktok ng dokumento ay masakit sa mata. Notice of Termination of Employment. Sa ilalim ng dahilan, nakasulat, malubhang paglabag sa mga patakaran ng kumpanya, pagtanggi sa paglipat sa ibang posisyon, pagdudulot ng destabilisasyon sa team. Nanigas ang mga daliri ko sa gilid ng papel. Hindi ako umiyak o sumigaw. Sa conference room, may yumuko, may nagpanggap na abala sa kanilang monitor. Mahinang sinabi ni Patricia, "Lina, ginagawa ito ni Paulo para sa kumpanya. Huwag kang magalit sa kanya." Kumunot ang noo ni Paulo. "Lina, unang araw ito ni Patricia pagkatapos niyang bumalik. Huwag mo siyang ilagay sa alanganing sitwasyon. Lumalabas na ako ang sinisisante, pero siya ang nasa alanganing sitwasyon." Kinuha ko ang cellphone ko. Na-save ang audio recording ng meeting at in-upload ito sa personal cloud storage ko. Pagkatapos, tinanggal ko ang ID ko at inilagay sa tabi ng notice. Hindi ko pipirmahan. Nagdilim ang mukha ni Paulo. Kinuha ko mula sa mesa ang asul na folder ng proyekto. Hinugot mula rito ang isang kopya ng license agreement at inilagay sa bag ko. "Gusto ninyong magpalit ng pinuno? Sige lang, pero may mga bagay na hindi basta-basta maaaring kunin at ipasa sa proseso ng pag-alis." Napasinghal si Paulo, na para bang nakarinig ng isang biro. "Lina, huwag mong kalimutan, sa akin ang kumpanyang ito." Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon na hindi sinusubukang iligtas ang kanyang reputasyon,
Pero ang orihinal na lisensya para sa Alab Dispatching Software Engine ay pag-aari ko. Sandaling tumahimik ang buong conference room. Sumilip ang gulat sa mga mata ni Paolo, pero mabilis niya itong itinago. Tinatangka mo ba akong takutin? Hindi ako sumagot. Isinilid ko lang ang cellphone sa bulsa, tumalikod, at naglakad palabas. Habang nagsasara ang mga pinto ng elevator, narinig kong mahinang tinanong ni Patricia. Hindi naman niya talaga kayang sirain ang proyekto, di ba? Sumagot si Paolo. Hindi siya mabubuhay nang wala ako. Nananakot lang yan. 2:00 ng hapon. Nakaupo ako sa conference room ng Vertex Dynamics. Ang aming direktang kakumpetensya. Kakatapos lang ibigay ng HR specialist ang resume ko sa CEO, si David Sarmiento. Binasa niya lang ang unang pahina at natigilan ang kanyang tingin. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay muli sa papel, na para bang tinitiyak ang aking work experience. Bigla niyang kinuha ang kanyang telepono at nagdial. Kalmado ang kanyang boses, ngunit may bahid ng pagtataka. Pa, i-cancel mo na yung blind date na inayos mo para sa akin. Akala ko ay nabingi ako. Sa sumunod na segundo, habang nakatingin sa resume ko, malinaw niyang binigkas. Nahanap ko na ang magiging manugang mo. Nabitawan ng HR specialist ang kanyang ballpen. Ako rin ay natigilan. Ibinaba ni David ang telepono. At doon niya lang napagtanto kung gaano kaabsurdo ang kanyang sinabi. Inilapag niya ang telepono nang nakataob at umayos ng upo. Pasensya na, Lina. Napakawalang galang ng sinabi ko. Hindi ko tinanggap ang kanyang paumanhin. Nagtanong lang ako. Mr. Sarmiento, sa Vertex. Ang mga interview ba ay laging nagsisimula sa mga tanong tungkol sa marital status? Kinakabahang huminga ang HR specialist. Ngunit biglang ngumiti si David. Hindi ito isang mababaw na ngiti. Sa halip, parang napagtanto niya ang sagot sa isang palaisipan na matagal na niyang iniisip. Hindi, sabi niya. 3 taon ka nang hinahanap ng tatay ko. Mas hinigpitan ko ang hawak sa strap ng aking bag. Ipinakita niya sa akin ang resume. At itinuro ang isang linya. Key software patch for dispatching system of Silangan Logistics Hub Backup. Pirma. Code 47. Sinasabi mo bang ikaw ang taong ito? Hindi ako agad sumagot. 3 taon na ang nakalipas. Hindi pa umiiral ang Axis Tech. Kinuha ni Paolo ang proyekto bilang isang external contractor at halos mabigo. Libu-libong tonelada ng frozen goods sa terminal. Ang maaaring masira. Nagmakaawa siyang tulungan ko siya. Sa loob ng 2 gabi, isinulat ko ang correction module at pinirmahan ito bilang Code 47 dahil ayaw kong angkinin ang kanyang tagumpay noon. Kalaunan, sa perang kinita mula sa proyektong iyon, inirehistro ni Paolo ang Axis Tech. Naging girlfriend niya ako at ang taong laging nasa likod ng mga tagumpay niya. Tinitigan ako ni David. Ang tatay ko noon ang pinuno sa panig ng kliyente sa proyekto ng Silangan Logistics Hub. Matagal na niyang gustong hanapin ang taong sumulat ng software fix na iyon. Nahanap na. At ano ngayon? Mahina kong tanong, para magpasalamat. Huminto si David at humingi ng paumanhin. Hindi niya alam noon kung sino talaga ang nagligtas ng proyekto. At ang liham pasasalamat ay naipadala kay Paolo. Ibinaling ko ang tingin sa aking resume. Sa umaga, pinalayas ako ni Paolo mula sa kanyang kumpanya gamit ang isang termination notice. Sa hapon, may nakakilala sa tunay kong pangalan dahil sa parehong proyekto. Sa sandaling iyon, hindi ako nakaramdam ng pagkasuklam. Naramdaman ko lang ang kabalintunaan. Lumalabas na kapag ang isang tao ay masyadong matagal na binabalewala, ang unang kailangan niyang patunayan ay hindi kung gaano siya kalakas, kundi kung umiral ba siya sa simula pa lang. Hindi ako agad tinanggap ni David sa trabaho, at nakaramdam ako ng ginhawa, kung agad siyang pumayag. Maghihinala ako, na gusto lang akong gamitin ng Vertex, para pabagsakin si Paolo. Ngunit inutusan niya ang HR department, na isagawa ang interview, ayon sa lahat ng patakaran. Ang technical director, ang pinuno ng legal department, at ang project manager ay sunod-sunod na pumasok sa opisina. Ang mga tanong na ibinato nila
ay mas matalas kaysa sa anumang internal audit sa Axis Tech sa nakalipas na 3 taon. Ang source code ng Alab engine ba ay personal mong isinulat o pagkatapos itatag ang Axis Tech? May kasunduan ba kayo ng Axis Tech tungkol sa kumpletong paglilipat ng intellectual property? Kung tatanggapin ka ng Vertex, hindi ba ito lalabag sa non-compete clause? Maaari mo bang ipakita ang licensing chain at history ng mga bersyon? Bawat tanong ay parang isang saksak. Ngunit, malinis na saksak. Inilabas ko mula sa aking bag ang kopya na kinuha ko sa folder ng proyekto kaninang umaga. Ang tinawag nilang Alab ay original kong thesis project, ang Daloy module. Bago pa itatag ang Axis Tech, nang kailangan ni Paulo na iligtas ang terminal, binigyan ko siya ng lisensya para sa komersyal na paggamit sa loob ng 3 taon. Ang saklaw ng paggamit ay limitado sa mga internal system ng Axis Tech. Walang karapatan sa sub-licensing, paglilipat, at pag-aangkin ng pagmamay-ari. Kinuha ng abogado ang dokumento at mabilis na binasa. Ang lisensya ay mag-expire sa susunod na buwan. Nagbabayad ba sa iyo ng licensing fee ang Axis Tech? Tumahimik ako ng ilang segundo. Oo, sa unang taon, nagbayad sila ng 6,000 pesos. Sa sumunod na 2 taon, sinabi ni Paulo na may mga problema sa kumpanya at hiniling na maghintay. Itinaas ng technical director ang kanyang tingin na may malinaw na emosyon. Hindi nakialam si David. Nagpatuloy ako. Ang non-compete agreement, pinirmahan ko, pero hindi nagbabayad ang Axis Tech ng napagkasundo ang kompensasyon. Ang legalidad ng aksyon nito ay dapat suriin ng mga abogado. Hindi ko balak dalhin ang mga client base ng Axis Tech o gamitin ang kanilang commercial secrets. Pero ang aking mga personal na library, source documentation, at licensing agreements ay gagamitin ko alinsunod sa batas. Tumango ang abogado. Sapat na iyan. Pagkatapos ng interview, sinamahan ako ni David hanggang sa pinto. Lina, kailangan kitang bigyan ng babala. Ang Vertex ngayon ay nakikipagkumpetensya sa Axis Tech para sa proyekto ng Timog Luzon Logistics. Kung sasali ka sa amin, sasabihin ng lahat na naghihiganti ka sa dati mong kumpanya. Nahihiya ka ba rito? Tanong ko. Nahihiya. Diretsong sagot niya. Kaya lalo nating kailangan ng mahigpit na mga patakaran. Sa pagpasok mo sa amin, hindi mo maaaring galawin ang kasalukuyang client base ng Axis Tech. Hindi mo maaaring kopyahin ang mga lumang solusyon. Kailangan mong gamitin ang iyong mga kasanayan upang lumikha ng isang bago, ganap na malinis na arkitektura. Ang mga salitang ito ay mas nagpakalma sa akin kaysa sa gasgas na naniniwala ako sa iyo. Napagkasunduan, tumango ako. Idinagdag niya. Tungkol sa mga sinabi ko sa telepono, opisyal akong humihingi ng paumanhin. Nasabi ko lang iyon para makaiwas sa isang blind date, pero hindi kita dapat ginawang katatawanan. Tumingin ako sa kanya. Mr. Sarmiento, kaninang umaga, pampublikong sinisanti ako ng boyfriend ko. Ngayon, allergic ako sa salitang manugang. Nawala ang kanyang ngiti. Naiintindihan ko. Wala nang babanggitin pa. Paglabas ko sa opisina ng Vertex, sunod-sunod ang mga tawag ni Paulo. 27 missed calls. Hindi ko sinagot. Pag-upo ko sa taxi, may mensahe siyang dumating. Kakadating lang ni Patricia. Hindi niya alam ang ugali mo. Huwag kang maging kontra sa kanya. Ang termination notice ay isang formalidad lang. Humingi ka ng tawad. At sasabihin ko sa HR na gawin itong isang transfer sa ibang posisyon. Huwag mong kalimutan, sa makalawa na ang deadline ng proyekto para sa Timog Luzon Logistics. Talaga bang gusto mong magkaproblema ang kumpanya? Pagkabasa ko sa huling pangungusap, bigla akong natawa. Ganyan talaga si Paulo. Hindi sa hindi niya naiintindihan ang halaga ko, kundi sigurado siyang manghihinayang ako. Manghihinayang sa proyekto, sa kumpanya, sa kanya. Habang dumadaan ang taxi sa tapat ng gusali ng Axis Tech, hiniling ko sa driver na huminto ng ilang minuto. Sa 15 palapag, maliwanag ang ilaw. Dati, tuwing nag-overtime ako, dumadaan ako sa 24/7 convenience store at bumibili ng kape at sandwich.
Isa para kay Paolo, isa para sa akin. Nang dumami ang mga empleyado, mas marami na akong binibiling pagkain. Naaalala ko kung sino ang hindi nakapanghalian, kung sino ang masakit ang tiyan, kung sino ang may problema sa bahay. Ngunit ngayon, nakatayo ako sa ibaba at hindi na umakyat. Binuksan ko ang aking email at nagpadala ng liham sa mga address ni Paolo, ng HR, at ng legal department ng Axis Tech. Ang subject ng email ay simple. Abiso sa pag-expire ng komersyal na lisensya para sa Alab Dispatching Module na walang karapatan sa pag-renew. Sa liham, isinaad ko ang license number, petsa ng pagpaparehistro ng source code, saklaw ng paggamit, petsa ng pagtatapos, at mga hakbang na dapat gawin pagkatapos ng expiration. Ang huling linya ay isinulat ko ng may buong hinahon. Mula sa sandali ng pag-expire ng lisensya, ang Axis Tech Solutions ay mawawalan ng karapatang gamitin ang nasabing module sa ilalim ng pagkukunwaring sariling gawa para sa pagbebenta, pag-akyat ng mga puhunan, o pakikilahok sa mga tender. Pagkatapos magpadala, pinatay ko ang aking telepono. 9:00 ng gabi, bumalik ako sa apartment na tinitirhan namin ni Paolo. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko sa sala ang isang beige na maleta. Si Patricia ay nakaupo sa sofa. Suot ang aking tsinelas. Nang makita ako, dahan-dahan siyang tumayo. Lina, kararating ko lang ngayon, hindi pa ako nakapag-book ng hotel, sabi ni Paolo. May bakanting kwarto rito, kaya inalok niya akong manatili ng ilang araw. Ibinaling ko ang tingin kay Paolo. Lumabas siya mula sa kusina. May hawak na baso ng maligamgam na tubig. Iyon ang pares na tasa na binili ko para sa amin. Ibinigay niya ang tubig kay Patricia at saka lang tumingin sa akin. Bumalik ka na pala. Medyo masama ang pakiramdam ni Patricia dahil sa jet lag. Huwag kang maingay. Hindi ko naman balak mag-ingay. Pumasok ako sa kwarto, kinuha ang maleta, at nagsimulang maingat na mag-impake ng aking mga gamit. Sa wakas, naintindihan ni Paolo na may mali. Sumunod siya at bumulong. Lina, anong ibig sabihin nito? Isinara ko ang zipper ng maleta. Lilipat na ako. Natigilan siya. Dahil sa nangyari kaninang umaga, tumingin ako sa kanya. Paolo, noong pumasok si Patricia dito, tinanong mo ba ako? Pansamantala lang siyang titira dito. At ako naman, lilipat na lang. Inabot niya ang kamay at ipinatong sa aking maleta. Huwag kang mag-asal bata, 5 taon na tayong magkasama. Talaga bang gagawin mong malaking issue ang isang posisyon? Tinitigan ko ang kanyang kamay. Ang kamay na ito ang nagbigay sa akin ng gamot noong may lagnat ako. At ang kamay ding ito ang nagtulak sa akin ng termination notice kaninang umaga. Isa-isa kong tinanggal ang mga daliri niya mula sa maleta. Hindi ito tungkol sa posisyon. Namutla ang mukha ni Paolo. Tungkol saan? Tungkol sa wakas na naintindihan ko na ang lahat, sabi ko. Sa sistema mo, ang pwesto ko ay maaaring palitan ng sinumang basta na lang bumalik. Sa sala, mahinang umubo si Patricia. Agad na lumingon si Paolo. Ang kilos na iyon, ang nagpawi sa aking huling mga pag-aalinlangan. Hinila ko ang maleta palabas. Humabol si Paolo sa akin hanggang sa pinto. Sa kanyang boses, sa wakas, ay may bahid ng panik. Lina, kung aalis ka ngayon, huwag kang magsisisi. Huminto ako sa labas ng pinto, lumingon, at tiningnan siya. Hindi ako ang magsisisi. Sa sandaling nagsara ang pinto, narinig ko ang mahinang boses ni Patricia. Paolo, hindi naman siguro siya talaga pupunta sa Vertex, di ba? Hindi sumagot si Paolo. Pero alam kong natakot na siya. Lumipat ako sa inuupahang apartment ng kaibigan kong si Ria. Habang tinutulungan niya akong ayusin ang higaan sa sofa bed, walang tigil niyang sinisiraan si Paolo. 5 taon kang nagpakahirap para sa kanya. Tapos ni hindi ka man lang niya binigyan ng sarili mong susi. At ngayon hinahayaan niyang isuot ng first love niya ang tsinelas mo. Lina, ang pagtitiis mo hanggang ngayon, santa ka na. Nakaupo ako sa gilid ng sofa at tinatanggal ang aking sapatos. May gasgas ang aking sakong.
Ang sakit ay napaka-konkreto, mas totoo kaysa sa termination notice kaninang umaga. Kumuha si Ria ng betadine. Anong gagawin mo ngayon? Una, aayusin ko ang tungkol sa employment records, lisensya, at non-compete agreement. Sagot ko. Pagkatapos, papasok ako sa trabaho sa Vertex. Napatingala siya. Talagang pupunta ka sa kakumpetensya? At bakit hindi? Siguradong sasabihin ni Paulo na tinraidor mo siya. Tumingin ako sa bintana. Una niya akong pinalaya sa kumpanya, tapos inilagay niya si Patricia sa pwesto ko. Naghahanap lang ako ng trabaho. Hindi ito pagtatraidor, ito ay para mabuhay. Kinabukasan, sumagot ang legal department ng Axis Tech sa aking email. Ang tono ay napakatigas. Inaangkin nilang ang Alab module ay isang work made for hire ng kumpanya. Wala akong karapatang unilateral na tapusin ang lisensya at hiniling na sa loob ng 24 oras ay pumunta ako sa opisina para sa kumpletong turnover. Kung hindi ay idedemanda nila ako. Hindi ako nakipagtalo sa kanila. Ipinasa ko ang mga dokumento kay Attorney Salcedo, isang independent na abogado na inirekomenda sa akin sa Vertex. Si Attorney Salcedo ay isang business-like na babae na nasa mga 40. Ang unang tanong niya ay, ano ang gusto mo? Pera? Reputasyon? O kumpletong paghihiwalay? Matagal akong nag-isip. Una, mapanatili ang karapatang magtrabaho sa aking propesyon. Pagkatapos, maibalik ang aking pangalan bilang may akda at ang mga hangganan ng lisensya. Ang pera ay mapag-uusapan, ngunit hindi ito ang pangunahin. Tumingin sa akin si Attorney Salcedo. Napakagastos ng mga salitang iyan. Marami ang umaabot sa dulo, para lang malaman na kailangan lang nilang maglabas ng sama ng loob. Gusto ko ring maglabas ng sama ng loob. Sagot ko. Ngunit higit sa lahat, gusto kong sa hinaharap. Hindi ko na kailangang umasa sa konsensya ng iba. Para kumita, ngumiti siya. Kung gayon, gagawin natin. Sa araw ding iyon, nagpadala ng sagot si Attorney Salcedo. Una, kung igigiit ng Axis Tech na ito ay work made for hire, dapat silang magbigay ng mga dokumento tungkol sa pagbubukas ng proyekto, bago at pagkatapos ng pagkakatatag ng kumpanya, mga payroll slip, mga utos para sa mga gawain, at mga archive ng program code. Pangalawa, hindi binayaran ang kompensasyon para sa non-compete, kaya hindi nila maaaring limitahan ang aking pagtatrabaho. Pangatlo, kinukwestiyon ang legalidad ng pagwawakas ng kontrata. Inirereserba ko ang karapatang dumulog sa DOLE. Pang-apat, mag-expire na ang lisensya para sa software core at hindi na ire-renew. Obligado ang Axis Tech na alisin ang module sa kanilang mga system bago ang expiration date o magsimula ng bagong negosasyon. Pagkatapos ipadala ang liham. Sa wakas, ay tumawag si Paulo sa akin. Sa pagkakataong ito, sinagot ko ang tawag. Hindi na siya nag-hello. Halos hindi mapigilan ang galit. Lina, kumuha ka ng abogado? Kailangan ba talaga nating umabot sa ganito? Nakatayo ako sa pasukan ng gusali ng Vertex. Pinagmamasdan ang mga taong dumadaan sa salaming pinto. Noong sinisante mo ako, hindi mo pa ba dinala ang lahat sa ganito? Natigilan siya. Lumambot ang tono. Kaninang umaga, sumobra ako. Kakabalik lang ni Patricia. Hindi ko naman siya pwedeng iwanang nakatayo lang. Matagal ka nang kasama ko. Dapat naiintindihan mo kung gaano kahirap para sa akin. Habang nakikinig dito, sa dapat naiintindihan mo, bigla akong nakaramdam ng deja vu. Noong walang pera ang kumpanya, dapat kong maintindihan. Noong umirap ang ina niya sa aking simpleng pamilya, dapat kong maintindihan. Noong dahil sa isang salita ni Patricia na masyadong luma ang mga local system, binaliwala niya ang buong proyekto ko. Dapat ko ring maintindihan, ngunit nang itapon ako palabas, hinihingi niya ulit ang pag-unawa. Paolo, sabi ko, sapat na ang naunawaan ko. Tumahimik sa kabilang linya. Para siyang hindi ako nakikilala. Nagbago ka? Oo. Tumingin ako sa guest pass na inabot sa akin sa reception ng Vertex. Nagsimula
na akong ituring ang sarili ko bilang isang tao. Ibinaba niya ang tawag. Sa aking unang araw sa Vertex, hindi ako binigyan ni David ng sariling opisina, kundi isang workspace malapit sa bintana. Lina, hindi ka bibigyan ng Vertex ng espesyal na pribilehiyo dahil lang sa relasyon mo kay Paulo. Sa ngayon, ang posisyon mo ay technical consultant. Probationary period ng 2 buwan. Kalahok ka sa proyekto ng Timog Luzon Logistics. Ngunit wala kang access sa mga bid documents ng Axis Tech. Tumango ako. Isang batang engineer sa tabi ko ang mahinang nagtanong. Ikaw ba talaga yung Lina mula sa Axis Tech? Tumingin ako sa kanya. Kung ang tinutukoy mo ay yung kahapon na pampublikong sinisante. Oo, ako nga. Namula siya hanggang tenga sa hiya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nabasa ko ang analysis mo sa correction module para sa terminal. Ginamit itong halimbawa ng propesor namin sa universidad bilang isang model case. Natigilan ako, lumalabas na sa isang lugar doon na hindi ko man lang alam. May mga taong naaalala ang pangalan ko. Sa hapon, may meeting sa Vertex tungkol sa proyekto ng Timog Luzon Logistics. Malinaw ang mga requirement ng kliyente. Pamamahala ng fleet. Alerto sa mga anomalya sa temperatura. Sinkronisasyon sa sorting warehouse. Ang pangunahing requirement ay katatagan. Hindi magagandang salita. Pagkatapos makinig ng 20 minuto. 3 panganib lang ang nabanggit ko. Una, masyadong nakadepende sa hardware ang solusyon ng Vertex. Mabagal mag-react ang algorithm. Pangalawa, may halo-halong fleet ngayon, ang Timog Luzon Logistics. Hindi pwedeng ipagpalagay na pare-pareho ang equipment sa lahat ng sasakyan. Pangatlo, siguradong gagamitin ng Axis Tech ang kanilang programa bilang pangunahing bentahe. Ngunit ang problema nila ngayon ay hindi sa demo version, kundi sa mga karapatan sa lisensya. Tumahimik ang conference room. Nagtanong si David, ano ang mga mungkahi mo? Binuksan ko ang aking notebook. Huwag tayong makipagkumpetensya sa kanila kung kaninong mga salita ang mas kaakit-akit. Gagawa tayo ng isang gumaganang emergency system. Sa loob ng 7 araw, maglalabas tayo ng isang basic working version. Una, lulutasin natin ang problema ng 50 minutong pagtugon sa mga pagpalya ng temperatura. Kumunot ang noo ng technical director. Masyadong maikli ang 7 araw. Ang problema ng Axis Tech ay masyado silang naniniwala sa mga presentasyon. Hindi natin pwedeng gawin ang parehong pagkakamali. Tumingin sa akin si David. Ikaw ang mamamahala sa proseso. Huwag mong gagalawin ang lumang code. Anong kailangan mo? Isang server programmer na handang magpuyat. Isang hardware engineer na bihasa sa mga onboard computer. Isang tester. At isang boss na hindi makikialam. May humagikgik sa conference room. Isinara ni David ang folder. Kaya kong ibigay lahat. Maliban sa huli. Ngumiti rin ako. Sa mga araw na ito ang una kong tapat na ngiti. Ngunit nawala ito nang umilaw ang screen ng telepono. May larawang dumating mula kay Patricia. Sa larawan, nakaupo siya sa dati kong pwesto. At sa mesa ay nakatayo ang aking halaman. Ang caption ay nagsasabing, Lina, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang pwesto mo. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo. Pagkatapos ay isave ang larawan. Tinanong ako ni Ria, bakit mo isinave yan? Sumagot ako, ebidensya. Nagpadala siya ng 3 tandang pananong. Hindi ko na ipinaliwanag. Dahil sa kanang ibabang sulok ng larawan ay nakikita ang gilid ng aking asul na project folder. Noong umalis ako, sigurado akong kinuha ko ang orihinal. Ang folder na ito ay isang kopya na sadya kong iniwan sa drawer ng mesa. At sa loob ay may isang talahanayan na may mga maling parameter at nakatagong mga watermark. Kung si Patricia ay umupo lang sa pwesto ko, hindi niya ito gagalawin. Ngunit ginalaw niya. Sa unang technical meeting sa Timog Luzon Logistics, naroroon ang Axis Tech at Vertex. Pagpasok ko sa silid, agad na tumama sa akin ang tingin ni Paulo. Ngayon, napaka-formal ng kanyang suot. Isang dark gray na suit, kurbata yung mismong ibinigay ko sa kanya noong kaarawan niya noong nakaraang taon. Dati, ayaw na ayaw niyang magkurbata.
Ako lagi ang nag-aayos para sa kanya. Ngayon, perpekto ang pagkakatali. Siguro si Patricia ang gumawa. Si Patricia ay nakaupo sa tabi niya. At sa ilalim ng kanyang kamay, ay nakalatag ang parehong asul na folder. Nang makita ako, nginitian niya ako ng malambing. Lina, hindi ko inaasahan na magkikita tayo agad. Hindi ko siya tiningnan. Inabot ko lang ang aking business card sa pinuno ng Timog Luzon Logistics. Lina Reyes, technical consultant ng Vertex Dynamics. Mapanghamak na ngumisi si Paulo. Consultant, ang bilis mong nakahanap ng trabaho. Itinaas ni Mr. Jimenez, ang direktor ng Timog Luzon Logistics, ang kanyang tingin sa kanya. Binura ni Paulo ang ngisi sa kanyang mukha at sinimulan ang presentasyon ng Axis Tech. Kailangan kong aminin, magaling talagang magpasikat si Patricia. Ang orihinal kong mahigpit na teknikal na arkitektura ay binalot niya sa magagandang konseptong Ingles, Global Logistic Intelligence. Neuro Network Temperature Control. Mas mukhang kagalang-galang kaysa sa aking 5 minutong pagtugon sa mga anomalya. Ang mga senior executive sa conference room ay sumasang-ayon na tumatango. Nagsimulang kabahan ang team ng Vertex. Hindi ako kumilos hanggang sa umabot si Patricia sa slide na may mga key parameter. Ang slide na ito ay eksaktong kopya ng talahanayan na may mga pagkakamali na iniwan ko sa kopya ng folder. Itinuro niya ang screen at sinabing, ang aming modelo ay kayang i-reconfigure ang temperature control ng buong fleet sa loob ng 30 segundo na may 99.3% accuracy. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa, halatang kabisado. Naging interesado si Direktor Jimenez. 30 segundo? Nagsagawa na ba kayo ng tunay na pagsubok? Natigilan si Patricia at tumingin kay Paulo. Sumalo si Paulo. Siyempre, matagal nang nagtatrabaho ang Axis Tech sa larangan ng cold chain control. Ito ang bentahe ng aming sariling sistema. Tumango si Jimenez. Kung gayon, ipakita ninyo sa amin ang isang live demonstration ng sistema. Halos hindi mahahalata ang pagbabago sa mukha ni Paulo. Iba ang presentasyon, iba ang aktwal na paggana. Si Mr. Ocampo, ang technical manager, ay yumuko sa keyboard. Pinagpawisan ang kanyang noo. Nang maidagdag ang halo-halong equipment sa virtual fleet sa screen, naghang ang route reconfiguration algorithm. Ang loading circle ay umikot ng 3 segundo. 1 minuto. 2. Sa wakas, lumabas ang isang error. Nagyelo ang ngiti ni Patricia. Mahinang tinanong ni Paulo si Mr. Ocampo. Anong problema? Mahinang sumagot si Mr. Ocampo. Hindi tugma ang mga parameter. Hindi ito ang aming working version. Nagmamadaling nagpaliwanag si Patricia. Siguro may problema sa local network. Sa sandaling iyon, nagsalita ako. Wala sa network ang problema. Tumingin ang lahat sa akin. Ipinakita ko sa screen ang proyekto ng Vertex. Walang magagandang animation. Computer modeling lang ng ruta. Ang pangunahing hamon ng Timog Luzon Logistics ngayon ay hindi sa global reconfiguration, kundi sa pag-isolate ng mga anomalya. May mga lumang equipment sa fleet, may manual labor. Kung susubukan agad ng system na kalkulahin ang isang perpektong pangkalahatang indicator, sa katotohanan, hindi ito magagawa ng mga driver. Inilunsad ko ang virtual model. Bumagsak ang temperatura sa isa sa mga sasakyan. Hindi ni-reconfigure ng system ang lahat ng ruta. Agad nitong tinukoy ang 2 pinakamalapit na transfer point. Nagpadala ng request para sa isang reserbang reefer truck at isang reserbang driver. Ang lokal na pagpapalit ay naganap sa loob ng 5 minuto. Lumapit si Direktor Jimenez. Ang scheme na ito ba ay sinubukan sa mga tunay na kondisyon? Nagsagawa kami ng trial run. Sagot ko. Ang mga resulta ng 72 oras na pagsubok sa ilalim ng matinding karga ay nasa appendix. Hindi kami nangangako ng 99.3%. Isa lang ang ipinapangako namin. Ang average na oras ng pagtugon sa insidente ay nabawasan mula 26 hanggang 7 minuto. Ang mga global na pagpapabuti ay pag-uusapan pagkatapos ng standardisasyon ng equipment. Natahimik ang silid. Alam na alam ng mga tao mula sa real sector
kung ano ang halaga ng mga salitang maaaring implement. Biglang nagsalita si Paulo. Lina, pumunta ka sa Vertex, dala ang karanasan mula sa Axis Tech para pabagsakin ang aming kumpanya. Hindi ka ba nahihiya? Tiningnan ko siya. Mr. De Leon, hindi ko ginamit ang client data ng Axis Tech. Lahat ng modelo ay binuo sa mga open test base na ibinigay ng Timog Luzon Logistics. Pero ang mga parameter na ipinakita ng Axis Tech ngayon ay pamilyar sa akin. Namutla si Patricia. Hindi ko sila tinapos ngayon. Hindi pa ito ang tamang panahon. Isinara ni Jimenez ang folder. Pag-aaralan namin parehong proyekto. Ang Axis Tech ay magdadala ng ulat sa mga tunay na pagsubok. Ang Vertex ay maghahanda ng isang cost estimate para sa compatibility ng equipment. Muling pagsusuri sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ng meeting, hinarangan ako ni Paulo sa pasilyo. Sinadya mo to. Sinadya ang ano? Yung table of parameters. Sabi niya. Nag-iwan ka ng maling data. Natawa ako. Paolo, hindi ba't kakaiba? Kung hindi naghalungkat si Patricia sa luma kong mesa at kinuha ang folder ko, paano ninyo magagamit ang talahanayang iyon? Natigilan siya. Lumapit si Patricia mula sa likod. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Lina, gusto ko lang naman na mas mabilis na makasabay sa trabaho. Bakit mo ako ipinapahamak ng ganito? Ipinapahamak? Tanong ko. Ninakaw mo ang mga dokumento ko. Ginamit mo. At pumalpak ka. At ngayon sinisisi mo ako. Dahil hindi ko pa inihanda ang daan para sa iyo? Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Tumingin siya kay Paulo. Gaya ng inaasahan, hinarangan siya ni Paulo. Tama na, Lina. Gustong-gusto mo ba siyang pahirapan? Habang tinitingnan ang kilos na iyon, napagtanto ko na wala nang masakit sa dibdib ko kundi isang bahagyang awa. Paolo, hanggang ngayon wala ka pa ring naiintindihan. Hindi ko siya pinahihirapan. Ibinabalik ko lang ang aking mga hangganan. Ibinaba niya ang kanyang boses. Huwag mo akong pilitin. Ano ang gusto mong mangyari? Maaaring idemanda ka ng Axis Tech para sa pagsisiwalat ng commercial secret. Tumango ako. Sige lang. Huwag niyo lang kalimutan na isama sa demanda ang presentasyon ngayon. Hayaan nating tingnan ng hukom kung saan nanggaling ang talahanayan na may mga nakatago kong watermark. Nagdilim ang mukha ni Paulo. Hinila siya ni Patricia sa manggas. Hayaan mo na. Huwag ka nang makipag-away sa kanya. Tila sinusubukan niyang pakalmahin siya. Ngunit sa kanyang mga mata ay sumilip ang matinding pagkabalisa. Nakuha ko ito. Ito ay takot hindi dahil sa aagawin ko si Paulo. Ito ay takot na may mas malaking bagay na lalabas. Pagbalik sa Vertex, tinanong ako ni David. Nag-iwan ka ba ng patibong sa Axis Tech? Hindi ito patibong. Tinatawag ko itong isang pagsubok sa paggalang sa mga hangganan. Tinaas niya ang isang kilay. Ipinadala ko ang larawan kasama ang halaman at ang paliwanag tungkol sa mga watermark sa aming abogado. Gusto kong malaman kung bakit desperadong sinusubukan ni Patricia na makuha ang aking mga materyales. Pagkatapos basahin ang lahat, kumunot ang noo ni David. Ipapacheck ko sa mga tao ko ang mga koneksyon ng kanyang mga investor. Tumingin ako sa bintana. Akala ni Paulo, bumalik si Patricia para sa dating pag-ibig. Ngunit nagsimula akong maghinala na si Paulo, bilang isang tao, ay hindi niya kailangan. Nalaman ni David ang buong katotohanan tungkol kay Patricia 2 araw makalipas. Noong gabing iyon, nag-overtime kami sa Vertex hanggang hating gabi. Tinatapos ang ikalawang bersyon ng proyekto. Inilagay ni David sa aking mesa ang isang folder ng mga dokumento. Bago bumalik sa Pilipinas, si Patricia ay nagtrabaho bilang consultant sa isang pondo, ang Solidar Capital. Ngayon, ang pondong ito ay nakikipagnegosasyon para sa unang malaking pamumuhunan sa Axis Tech. Binuksan ko ang folder. Ang unang napansin ko ay isang CP mula sa investment memorandum. Isang punto. Binilugan ito ni David ng ballpen. Ang mga karapatan sa mga pangunahing teknolohiya ay dapat malinis sa legal na aspeto. Walang mga historical na alitan. Ang pangunahing team ay dapat sumailalim sa isang review ng mga posisyon. Pagkatapos ng deal,
May karapatan ang pondo na magtalaga ng isang Deputy Director for Strategic Development. Tiningnan ko ang mga salitang review ng mga posisyon. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Hindi basta-basta bumalik si Patricia. Bumalik siya na may mga kondisyon para sa deal. Sinisante ako ni Paolo sa harap ng lahat, hindi lang para magbigay daan sa kanyang unang pag-ibig. Isa itong palabas para sa Solidar Capital, para patunayan na parehong ang mga pangunahing teknolohiya at ang team ay nasa ilalim ng kanyang ganap na kontrol. Medyo paos ang boses ko. Kaya alam niya mula sa simula na magiging problema ang mga karapatan sa lisensya. Hindi ako inalo ni David. At mabuti na iyon. Hindi ko kailangan ng mga salita kung gaano kasama ang ginawa ni Paolo. Ang mga katotohanan ang nagsasalita para sa kanilang sarili. Sa ikalawang pahina, ay may isang printout ng email exchange ni Patricia sa isang investment curator ng Solidark. Ang dokumento ay nakuha ng legal. Isang dating empleyado ng pondo ang naglakip nito sa mga materyales ng isang labor dispute at natagpuan ito ng mga abogado ng Vertex sa isang pampublikong database ng mga kaso sa korte. Isang parirala ang tumusok sa mata na parang labaha. May personal na impluwensya si Paolo kay Lina. Inaasahan na ang pagpirma ng isang perpetual license ay maaaring maisaayos sa pinakamababang gastos. Sa pinakamababang gastos, lumalabas na ang 5 taon ng aking pag-ibig ay para sa kanila. Isang historical problem na maaaring malutas ng mura. Isinara ko ang folder. Ayos ka lang? Tanong ni David. Ayos lang. Medyo nasusuka lang. Binigyan niya ako ng tubig. Hindi ko ininom. Binuksan ko ang computer at nagsimulang muling ayusin ang mga dokumento tungkol sa lisensya. Ang pagpaparehistro ng program code, 3 taon na ang nakalipas. Ang mga log ng pag-upload ng module para sa terminal. Ang unang email exchange, kung saan hinihiling ni Paolo na hiramin ang sistema. Ang 3 taong kasunduan, ang bank statement ng transfer na 600,000 pesos para sa unang taon, ang mga voice message ni Paolo para sa ikalawa at ikatlong taon kung saan nagrereklamo siya sa kakulangan ng pera at humihiling ng palugit at ang audio recording kaninang umaga. Hiwa-hiwalay, hindi gaanong malakas ang mga ebidensyang ito, ngunit magkakasama, isa lang ang pinapatunayan nila. Laging alam ni Paolo na hindi sa kanya ang code. Tumaya lang siya na hindi ko siya idedemanda. Kinabukasan, naganap ang muling pagsusuri sa Timog Luzon Logistics. Ang proyekto ng Vertex ay nakapasa sa unang yugto ng technical evaluation. Ang Axis Tech ay inutusang magbigay ng mga tunay na data mula sa mga pagsubok. Madilim ang mukha ni Paolo, pero si Patricia ay mas kalmado kaysa noong huli. Hindi na siya naglalaro ng mga termino. Pinalitan niya ang kanyang taktika. Ang bentahe ng Axis Tech ay ang komprehensibong karanasan. Ang solusyon ng Vertex ay mukhang maaasahan, ngunit ang kanilang key consultant ay kakatapos lang umalis sa Axis Tech. Ito mismo ay nagdudulot ng mga panganib ng paglabag sa corporate integrity. Ibinaling niya ang sisi sa akin. May basehan kaming maniwala na ang proyekto ng Vertex ay nakasalalay sa mga internal na gawa ng aming kumpanya. Kumunot ang noo ni Jimenez. Tumingin din sa akin ang team ng Vertex. Matalinong hakbang. Hindi niya kailangang patunayan ang pagnanakaw. Sapat na maghasik ng pagdududa sa kliyente. At ang proyekto ay ititigil pansamantala. Nagpatuloy si Paolo. Ang Timog Luzon Logistics ay matagal na naming partner. Hindi namin gustong maapektuhan ng mga personal na issue ang proyekto. Dinala ni Lina ang isang malaking halaga ng data sa araw ng kanyang pag-alis. Naghahanda na ang Axis Tech ng isang police report. Uminit ang kapaligiran sa conference room. Naintindihan ko. Nagsimula na silang umatake. Tiningnan ako ni David, ngunit hindi nakialam. Hinihintay niya kung paano ko ito haharapin. Isinaksak ko ang isang storage device sa computer at binuksan ang unang file. Mr. Jimenez, sa araw ng aking pag-alis, mga personal na gamit at isang kopya ng lisensya lang ang kinuha ko.
Kung pupunta sa pulisya ang Axis Tech, makikipagtulungan ako sa investigasyon. Ngayon, lilinawin ko ang tatlong bagay. Lumabas sa screen ang isang larawan mula sa surveillance camera sa elevator. Una, noong umalis ako, isang handbag lang ang dala ko. Kalaunan, kinuha ko ang aking mga damit mula sa apartment. Hindi ako naglabas ng mga server, hard drive, o mga papel na archive ng kumpanya. Pangalawa, ang mga record ng paglikha ng mga file ng proyekto ng Vertex at ang mga source ng data. Ang buong arkitektura ay nilikha mula sa simula, batay sa inyong mga test set. Mayroon kaming kumpletong history ng mga bersyon. At pangatlo, ipinakita ko sa screen ang talahanayan na dinala ng Axis Tech bilang karagdagang mga parameter at pinalaki ang kanang ibabang sulok kung saan bahagyang nakikita ang watermark. Pangatlo, sa talahanayan ng mga parameter ng Axis Tech ngayon ay naglalaman ng aking mga personal na watermark na inilipat mula sa aking personal na kopya. Hayaan nating ipaliwanag ng mga kinatawan ng Axis Tech kung paano napunta ang dokumentong ito sa kanilang mga materyales. Sa wakas ay nagbago ang mukha ni Patricia. Biglang lumingon si Paulo sa kanya. Tumahimik si Director Jimenez ng ilang segundo. Mr. De Leon, kailangan ninyong ipaliwanag ito. Si Paulo, na pinipigilan ang galit, ay nagsabi, posibleng, nagkaroon ng pagkakamali sa pag-aayos ng mga papel. Kung gayon, pangalanan ninyo ang empleyado na gumawa nito, ang pinagmulan ng dokumento. Sagot ko. Pilit na ngumiti si Patricia. Lina, kailangan mo ba talagang gawin ang sirkong ito? Tumingin ako diretso sa kanya. Hindi ako ang gumagawa ng sirko. Ikaw ang kumuha ng hindi sa iyo. At nagkamali ka pa ng folder. Sa pagkakataong ito, hindi na binigyan ni Jimenez ng pagkakataon ang Axis Tech. Itinigil ang pagpupulong. Parehong partido ay kailangang magbigay ng mga dokumento tungkol sa business integrity at ang Timog Luzon Logistics ay kukuha ng isang independent expert. Natapos ang pagpupulong. Hindi natalo ang Vertex, pero hindi rin nanalo dahil nakabitin sa ere ang proyekto. Pabalik. Bumuntong hininga ang technical director. Kung tatagal ito, babawasan ang budget natin. Nakaupo ako sa likod ng taxi. Malamig na parang yelo ang aking mga daliri. Ito ang presyo. Ang pag-alis kay Paulo ay hindi nangangahulugang lalakad ako sa isang red carpet na may palakpakan. May kumpanya siya, mga koneksyon, mga kliyente, at kalamangan sa oras. Ang durugin ako ay walang halaga sa kanya. Pagbalik sa opisina, tinawag ako ni David sa kanyang opisina. Inuutos ng Board of Directors na tanggalin ka sa proyekto hanggang sa matapos ang internal security check. Tumingin ako sa kanya. Pumayag ka? Oo. Ito ay para protektahan ang proyekto. At ikaw, mapait akong napangiti. Parang transfer sa ibang posisyon bago mismo ang pag-alis. Hindi iniwas ni David ang kanyang tingin. Lina, hindi ko hahayaang gawin kang scapegoat, pero hindi ko maaaring isugal ang buong team dahil lang sa personal kong paniniwala sa iyo. Maaari kang tumanggi at mag-resign. Ang mga salitang ito ay malamig. Ngunit may mas maraming respeto kaysa sa dapat mong maintindihan ni Paulo. Matagal akong nakatayo ng tahimik. Pagkatapos ay tumango. Pumapayag ako sa check. Inilagay niya sa mesa ang isang pansamantalang pass. Sa panahon ng check, mananatili ang iyong posisyon at sahod. Hindi mo gagalawin ang proyekto, ngunit maaari kang makipagtulungan sa iyong mga abogado at mangalap ng ebidensya. Tutulungan ka ng aming mga abogado. Kinuha ko ang card. Sa may pinto, bigla niyang idinagdag. At saka, gusto kang makilala ng tatay ko. Natigilan ako. Para saan? Tumingin sa akin si David. Sabi niya, kailangang isulat muli ang liham na ipinadala 3 taon na ang nakalipas. Si Vicente Sarmiento ay hindi tulad ng inaakala ko. Hindi siya isang stereotypical na makapangyarihang mayaman na nagpapayuko sa lahat. Sa halip, nakasuot siya ng isang lumang lana na cardigan at nakaupo sa tabi ng bintana sa isang coffee shop sa ground floor ng Vertex. Sa harap niya,
ay isang hindi pa nagagalaw na black coffee. Nang lumapit ako, siya ang unang tumayo. Lina. Tumango ako. Mr. Sarmiento. Ngayon, wag nating pag-usapan ang Vertex at ang anak ko. Kumuha siya mula sa kanyang briefcase ng isang makapal na sobre. Tungkol lang sa terminal, sa loob ay may isang kopya ng parehong liham pasasalamat. Ang nakatanggap, Paolo de Leon. Pirma, Vicente Sarmiento. Tiningnan ko ang liham na ito. At bumigat ang aking puso. Parang walang espesyal, isang ordinaryong papel. Ngunit ito ang nagbago sa kapalaran ni Paulo. Pagkatapos ng krisis sa terminal, dinala ni Paulo ang liham na ito sa mga kliyente. Nakakuha ng mga unang order. At lahat ay naniwala na siya ay isang henyong crisis manager. At ako noon ay nakahiga na may lagnat sa isang inuupahang studio. Nakikinig sa kanyang sinasabi, Lina, wag muna nating problemahin ang mga may akda. Kapag tumayo na sa sarili niyang mga paa ang kumpanya, babawi ako sa iyo. Inilagay ni Vicente sa harap ko ang isa pang liham. At ito ay para sa iyo. Hindi ko agad binuksan. Nagpatuloy siya. Noon, resulta lang ang mahalaga sa akin. Hindi ko na inalam kung sino talaga ang technical executor. Kalaunan, nang i-update ang sistema ng terminal, sinubukan kong hanapin ang engineer na si Code 47. Sinabi ni Paulo na ito ay isang pangalan lang ng kanilang development group. At naniwala ako, bakit ninyo ipinagpatuloy ang paghahanap? Dahil sa mga sumunod na proyekto ni Paulo, wala na ang ganoong antas ng mga solusyon. Ngumiti si Vicente. Minsan, mas maraming sinasabi ang engineering analysis kaysa sa isang resume. Binuksan ko ang sobre. Walang mga magagarang salita. Sa panahon ng kritikal na pagpalya sa proyekto ng terminal, ang technical fix sa ilalim ng pirma na Code 47 ay pumigil sa panganib ng pagkasira ng mga produkto. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagsusuri, nakumpirma na ang batayang software ay binuo ni Lina Reyes. Ang huling linya ay sulat kamay. Ang huling pasasalamat ay hindi magbubura kung paano ka binaliwala. Ngunit dapat itong mapunta sa tamang mga kamay. Matagal na nanatili ang aking tingin sa mga linyang ito. Sinabi ni Vicente, maaari mong gamitin ang liham na ito sa korte. Kung kailangan ng aking testimonya, handa ako. Bakit ninyo ako tinutulungan? Itinaas ko ang aking tingin. Hindi kita tinutulungan, sagot niya. Ibinabalik ko lang ang mga katotohanan. Bigla kong naintindihan kung saan nanggaling ang malamig na pagiging rasyonal ni David. Ang mag-ama ay hindi marunong magsalita ng magagandang salita, ngunit alam nila kung ano ang mga personal na hangganan. Pagbalik ko sa kumpanya, kumakalat na ang iskandalo sa industriya. Hindi direktang pumunta sa pulisya ang Axis Tech. Sa halip, nag-leak sila ng isang artikulo sa isang propesyonal na publikasyon. Ang headline ay sumisigaw, dating key employee. Lumipat sa kakumpetensya. Iskandalo ng paniniktik sa frontline. Sa teksto, hindi binanggit ang aking buong pangalan. Ngunit sinabi roon ang tungkol sa isang empleyada na may apelidong Reyes, na may intimate na relasyon sa tagapagtatag ng kumpanya, na nag-resign dala ang isang malaking halaga ng classified data. Sa mga talakayan, nagsimula ang dumi. Ang ilan ay nagsulat na naghihiganti ako sa aking ex dahil sa isang bigong pag-iibigan. Ang iba ay nangangaral na ang mga babae ay walang lugar sa programming. Mayroong naghukay pa ng aking mga lumang walang pangalan na proyekto sa Axis Tech at tumawa na lumilipat-lipat ako ng mga kumpanya nang walang tunay na kumpirmadong karanasan. Nagngingit-ngit sa galit si Ria. Nagbabantang magrehistro ng mga peking pangalan at siraan silang lahat. Pinigilan ko siya. Huwag kang makipag-away. Kumuha ka ng mga screenshot. Ang kalmado mo. Tiningnan ko ang screen. Hindi ito tungkol sa pagiging kalmado. Naiintindihan ko lang na hindi mo matatalo ang opinyon ng publiko sa sigawan. Masyado akong kilala ni Paulo. Alam niyang ayaw kong magdulot ng problema sa iba at ayaw ko sa publisidad. Kaya't ginawa niyang isang maruming away ng mga dating magkasintahan, ang isang propesyonal na alitan. Gumana ito. Kahit sa loob ng Vertex,
Nagsimulang umiwas sa akin ang mga tao. Sa pantry, narinig ko ang dalawang babae mula sa admin na nagbubulungan. Siya ba yon? Sabi nila, ninakaw daw niya ang mga plano sa dati niyang boyfriend. At personal siyang in-interview ng CEO. Siguradong may kung anong kalokohan dyan. Pumasok ako na may dalang tasa. Agad silang tumahimik. Hindi ako nakipag-away. Nagbuhos lang ako ng tubig at lumabas. Ngunit pagbalik ko sa aking mesa, natuklasan kong naka-freeze ang aking access sa mga internal system. Hindi ito utos ni David. Ito ay isang automatikong panuntunan ng security service. Sa sandaling iyon, pisikal kong naramdaman na ang kontra-atake ni Paulo ay hindi isang biro. Sinisira niya ang aking reputasyon para makakuha ng oras. Kailangan niyang maghintay hanggang sa pirmahan ang kontrata sa Solidark at pilitin akong pumirma. Isang pagtanggi sa mga karapatan bago mag-expire ang lisensya. Sa hapon, tumawag ang abogadong si Attorney Salcedo. Nagpadala ng reklamo ang Axis Tech. Inaakusahan ako ng pagsisiwalat ng commercial secret. Ang teksto ay mabagsik, ngunit walang ebidensya. Ang mas masahol pa, naghain sila ng isang petisyon sa isang industry association na hilinging ilagay ako sa isang blacklist. Makakaapekto ba ito sa aking pagtatrabaho? Tanong ko. Sa maikling panahon, oo, maging handa ka na sa susunod na buwan. Hindi mo maaaring hawakan ang anumang mga pangunahing proyekto. Ipinikit ko ang aking mga mata. Naiintindihan ko. Ibinaba ko ang tawag at nagpadala ng email kay David. Hindi ito isang pakiusap para sa tulong. Ito ay isang imbentaryo ng mga dokumento para sa internal security check. 10:00 ng gabi. Halos walang tao na sa opisina. Dumaan si David sa aking mesa at nakita akong nag-aayos pa rin ng mga file. Hindi mo kailangang gawin lahat ngayon. Hindi ako tumingala. Sinusubukan nilang durugin ako sa oras. Hindi ko kayang magpahinga. Tumahimik siya at inilagay sa gilid ng mesa ang isang printout. Si Patricia Lopez ay may mga problema sa kanyang foreign work experience. Sinabi niyang lumahok siya sa pag-develop ng isang European Cold Logistics platform. Ngunit sinagot kami na siya ay isang tagasalin lamang ng mga marketing text. Binuksan ko ang mga papel. Hindi inhinyero si Patricia. Ang tanging talento niya ay ang kakayahang magpasikat, mangalap ng pera, at magkwento ng magagandang salaysay na nabubuhay sa trabaho ng iba. Naalala ko ang larawan kasama ang halaman. Gusto niyang angkinin hindi lang ang aking upuan sa trabaho. Gusto niyang angkinin ang aking buhay at gawin itong kanyang magandang talambuhay. Kinuha ko ang telepono at sa unang pagkakataon mula nang umalis, nag-text ako kay Paulo. Magkita tayo. Pag-usapan natin ang lisensya. Agad siyang sumagot. Bukas ng 10:00 ng umaga, sa dati nating lugar. Habang tinitingnan ang mga salitang ito, naintindihan kong kinagat niya ang pain. Ang dati naming lugar ay isang maliit na paresan sa isang eskinita. Sa pinakamahirap na taon ng pag-angat ng negosyo, madalas akong dalhin ni Paulo dito para maghapunan. 2 order ng pares na may sabaw at mga siopaw ay wala pang 500 pesos. Noon, ipinangako niya na kapag yumaman siya, irerentahan niya para sa akin ang pinakamahal na restaurant. Nang magkaroon na ng pera, hindi na niya naaalala ang paresan na ito. Pagdating ko, nakaupo na si Paulo sa pinakadulong mesa. Namayat siya. May maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Nang makita ako, gumalaw siya para tumayo, ngunit nanatiling nakaupo. Sa mesa ay may 2 mangkok ng pares. Sa aking mangkok, walang mga gulay sa ibabaw. Naaalala niyang hindi ako kumakain ng sibuyas. Ang alaalang ito ay biglang naging napaka-ironic. Lina, itinulak niya sa akin ang kutsara. Kumain ka muna. Hindi ko ginalaw ang pagkain. Pag-usapan natin ang lisensya. Nanigas ang kanyang kamay. Mapait siyang ngumisi. Kailangan ba talaga nating mag-usap na parang nasa isang business meeting? Tumingin siya sa akin. Nanginginig ang kanyang boses. Noong araw na iyon, lahat ng ginawa ko ay mali. Inaamin ko,
Masyadong biglaan ang pagbabalik ni Patricia. Pinipilit ako ng mga taga-Solidark. Nasa matinding stress ako. Kaya itinapon mo ako sa ilalim ng tangke. Hindi ko akalaing aalis ka talaga. Kumunot ang noo niya. Sigurado akong naiintindihan mo na isa lang itong palabas para sa mga investor. Kapag pumasok na ang pera, babawi ako sa iyo. Saan? Posisyon, pera, parte sa kumpanya, kahit ano. Napangisi ako. 5 taon na ang nakalipas. Pareho ang sinabi mo. Nagdilim ang mukha ni Paulo. Kinuha niya mula sa kanyang briefcase ang isang dokumento. Supplemental Agreement on the Perpetual Transfer of Rights to the Alab Dispatching Computational Module. Binasa ko ang 2 pahina. Napakalinaw ng teksto. Si Lina Reyes ay tumatanggi sa mga karapatan sa pagiging may akda, anumang royalties, at mga pag-aangkin. Bilang kapalit, ang Axis Tech ay magbabayad ng 1 beses na kompensasyon na 2.5 milyong piso, 2.5 milyon, para sa 3 taon ng aking code, 5 taon ng aking buhay, at 1 binurang pangalan. Inilagay ko ang mga papel sa mesa. Paolo, sa tingin mo ba talaga 2.5 milyon lang ang halaga ko? Kinabahan siya. Ito ay isang unang draft lang ng kontrata. Magkano ang gusto mo? Sabihin mo ang halaga. Gusto kong ihinto ng Axis Tech ang paggamit ng aking module. Gusto kong aminin ninyo sa publiko ang aking pagiging may akda sa proyekto ng terminal. Gusto kong bawiin ninyo ang paratang ng pagnanakaw ng commercial secret at magbayad ng kompensasyon para sa iligal na pag-alis. Kasama ang mga bayad sa lisensya para sa 2 taon. Tiningnan niya ako na parang nababaliw. Publikong aminin ang pagiging may akda? Naiintindihan mo ba kung gaano kalaki ang pinsalang idudulot nito sa reputasyon ng kumpanya? Naiintindihan ko. Aatras ang Solidark sa deal. Iyon ba ang kondisyon mo? Sabi ni Paulo. Lina, wag mong kalimutan. Ang Axis Tech ay 5 taon din ng iyong pagod. Kaya mo bang sirain ito? Ayan na. Inilabas niya ang kanyang pangunahing alas. Hindi siya natatakot na kinamumuhian ko siya. Natatakot siya na hindi na ako nanghihinayang sa Axis Tech. Tiningnan ko ang mangkok ng pares na walang sibuyas. Paolo, tuwing kailangan mong sumuko ako, naaalala mo na may pagod ako sa kumpanya. Ngunit pagdating sa paghahati ng mga karangalan, mga share, at mga posisyon, sinasabi mong sa iyo ang kumpanya. Namula ang kanyang mga mata. Lina, gusto kong ibigay lahat. Hindi pa lang dumating ang tamang panahon. At kailan dumating ang panahon ni Patricia? Natigilan siya. Tumayo ako. Hinawakan ako ni Paulo sa pulso. Huwag kang umalis. Bigyan mo pa ako ng konting panahon. Aayusin ko si Patricia. Tiningnan ko ang kanyang kamay. Hindi mo siya aayusin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ikaw ang kailangan niya. Sabi ko, kailangan niya ang mga bayad mula sa mga investor pagkatapos ng deal. At isang magandang kwentong teknolohikal na hindi sa iyo. Nagbago ang mukha ni Paulo. Tigilan mo na ang pag-aaway sa amin. Inalis ko ang aking kamay. Maaari kang hindi maniwala. Sa paglabas, lumingon ako. Pero kung ako sa iyo, iimbestigahan ko kung bakit siya desperadong hinihiling na bilhin mo ang aking mga karapatan bago pirmahan ang mga dokumento. Naiwan si Paulo na nakaupo sa mesa. Bumalik ako sa apartment at kinuha mula sa bag ang isang voice recorder. Nanlaki ang mga mata ni Ria. Ni-record mo? Hindi ba siya magsasampa ng kaso? Hindi ko siya pinilit na sumagot. Siya mismo ang nagsabi ng lahat ng iyon. Ang recording na ito ay hindi malulutas ang lahat sa isang iglap, ngunit pinapatunayan nito na alam ni Paulo ang tungkol sa nag-expire na lisensya at na ang aking pag-alis ay bahagi ng isang plano para sa deal. Kinabukasan, gumawa ng bagong hakbang ang Axis Tech. Tumawag sa akin ang ina ni Paulo, si Aling Maria. Dati, bihirang-bihira siyang tumawag sa akin. Kung masakit lang ang tiyan ng kanyang anak, kung nag-overtime siya, o kung kailangan niyang mag-ayos ng isang salo-salo. Pagkasagot ko, nagsimula siyang magmakaawa. Lina, nag-away kayo ni Paulo. Nangyayari yan.
Pero bakit kailangan mong sirain ang pinaghirapan niya sa buong buhay niya? Napakahirap niyang nakamit ang tagumpay na ito. 5 taon kang kasama niya. Talaga bang gusto mong pagtawanan siya ngayon? Aling Maria. Sagot ko. Siya ang nag-alis sa akin. Napilitan lang siya. Sagot niya. May mga koneksyon si Patricia. Makakatulong siya sa pera para sa pag-unlad. At ikaw, ano ang magagawa mo? Bukod sa pagsusulat ng iyong mga linya na walang nakakaintindi, hindi dapat maging matigas ang ulo ng isang babae. Ikaw din ang magsisisi. Habang nakikinig sa kanya, bigla akong nakaramdam ng hindi ka panipaniwalang kalmado. Lumalabas na hindi lang si Paulo ang bumabaliwala sa akin. Lahat sa paligid niya ay taon-taong ginagamit ang aking mga yaman at iniisip na ganoon lang dapat. Nagpatuloy siya. Pumunta ka kay Patricia, humingi ka ng tawad, pirmahan mo ang mga papel na iyon. Sabi ni Paulo, kapag nagpakasal kayo, ipapangalan din naman sa iyo ang apartment. Anong apartment? Natigilan siya. Mahina akong nagsalita. Aling Maria, hanggang ngayon, ay naitago ko pa ang resibo ng pag-transfer ng 3 milyong piso para sa down payment ng apartment ni Paulo. Natahimik ang kabilang linya. Dati, tahimik lang ako dahil akala ko iisang pamilya kami. Ngayon, hindi na. Tumigil sa pag-iyak si Aling Maria at nagsalita ng may malamig na tono. Lina, naging isang napakasamang tao ka. Ibinaba ko ang tawag. Sa gabi, dumating ang isang mensahe mula kay Attorney Salcedo. Handa na ang mga dokumento para sa dole. Kasabay nito, magsasampa tayo ng kaso para sa paninirang puri. Ang issue sa lisensya ay hiwalay nating lulutasin. Kakailanganin mong harapin hindi lang isa, kundi 3 laban. Sumagot ako. Laban. Pagkatapos ipadala ang mensahe, tumingin ako sa bintana. May bagong maliit na halaman doon na binili para sa akin ni Ria. Hindi pa ganap na bumubukas ang mga dahon. Diniligan ko ito at pagkatapos ay tinanggal ang numero ni Paulo mula sa aking mga emergency contact. Sa araw ng pagdinig sa Industry Association, dumating si Paulo kasama ang isang abogado. Dumating din si Patricia. Nakasuot siya ng isang mahigpit na itim na pantsuit. Tila nagpa siya siyang wag nang maglaro ng mahinang babae. Nang makita ako, tumango lang siya ng tuyo, na parang hindi siya ang umiiyak ilang araw na ang nakalipas. Sinisisi ako sa lahat ng kasalanan. Ang komite ay binubuo ng 3 eksperto. Ang chairman ay si Engineer Mendoza, isang respetadong espesyalista sa refrigeration. Binabasa niya ang mga dokumento at nagsimula ng medyo matigas. Lina, 3 araw pagkatapos mong umalis sa Axis Tech, pumasok ka sa Vertex at nagsimulang magtrabaho sa parehong proyekto ng kliyente. Dapat mong maintindihan na mula sa pananaw ng propesyonal na etika, ito ay mukhang kahina-hinala. Tumango ako, naiintindihan ko. Kung gayon, bakit mo ito ginawa? Dahil pampublikong sinisante ako ng Axis Tech nang hindi nagbabayad ng kompensasyon para sa mga limitasyon sa pagtatrabaho. Kailangan kong mabuhay. Tiningnan ko siya sa mata. Gayunpaman, sa pagtatrabaho sa Vertex, hindi ko ginamit ang commercial secret ng Axis Tech, ang mga record ng bersyon, at ang mga source code ng arkitektura ay nasa harap ninyo. Agad na sumingit ang abogado ni Paulo. Maaring hindi naglabas ng mga physical storage device si Ms. Reyes. Ngunit taglay niya ang pangunahing commercial expertise ng Axis Tech. Ito mismo ay isang banta ng hindi patas na kompetisyon. Ngumiti si Attorney Salcedo. Ang karanasan sa trabaho sa isip ng isang empleyado ay hindi isang commercial secret. Kung hindi, lahat ng natanggal sa larangan ng programming ay dapat habang buhay na mawalan ng propesyon. Hindi nagsalita si Mendoza at bumaling kay Paulo. Iginiit ng Axis Tech na ang batayang sistema ay pag-aari ng kumpanya. Magbigay kayo ng ebidensya na ito ay isang work made for hire. Tumango si Paulo sa abogado at nagsimula siyang maglabas ng mga dokumento. Mga payroll, mga utos, mga screenshot ng mga code repository, mga press release. Sa unang tingin, tila ang alab ay talagang kanilang internal product.
Sumingit si Patricia sa tamang oras. Naiintindihan namin na kumilos si Lina dahil sa emosyon, ngunit ang pag-unlad ng kumpanya ay hindi maaaring maging hostage ng mga personal na relasyon. Masyadong nakakapit si Paulo sa nakaraan, kaya hindi niya gaanong pinatigas ang kaso. Natawa ako. Sa wakas, ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay, walang luha at reklamo. Ginawa niya lang akong isang mapaghiganti at hindi makatwirang ex. Tumingin sa akin si Mendoza. Ang iyong mga ebidensya? Itinulak ni Attorney Salcedo ang unang tumpok. Una, pagpaparehistro ng code sa pangalan ni Lina bago itatag ang Axis Tech. Pangalawa, mga log ng pag-upload para sa terminal. Ang petsa ay mas maaga kaysa sa unang code na nilikha sa Axis Tech. Pangatlo, ang license agreement na may mga selyo at pirma. Pang-apat, isang bank transfer na 600,000 na may nakasaad na para sa komersyal na paggamit ng module. At panglima, huminto si Attorney Salcedo. Isang transcript ng pag-uusap kahapon sa pagitan ni Paolo de Leon at ng aking kliyente, kung saan direkta niyang hinihiling na ibenta ang mga karapatan sa halagang 2.5 milyong piso. Namutla si Paolo. Lihim kayong nag-record? Itinaas ni Attorney Salcedo ang kanyang tingin. Hinihiling ko sa komite na bigyang pansin ang mga salita. Ang pag-uusap ay naganap sa isang pampublikong lugar, tungkol sa isang property dispute. Gagamitin namin ito sa mga legal na batayan. Nanginginig na nagsara ang mga daliri ni Patricia. Pagkatapos pakinggan ang recording kung saan sinasabi ni Paulo ang tungkol sa pera mula sa Solidark. At humihiling na pumirma muna bago siya bumawi. Nagdilim ang mukha ni Mendoza. Ang mga karapatan ng Axis Tech sa source code ay kahina-hinala. Buod niya. Hanggang sa matapos ang mga paglilitis sa korte, walang basehan ang komite na ilagay si Lina Reyes sa mga blacklist. Nagpanik si Paulo, pero sinira na niya ang proyekto sa Timog Luzon Logistics. Ang pagsira sa proyekto ay susuriin ng kliyente. Matigas na sagot ni Mendoza, ngunit ang talahanayan ng mga parameter na may mga watermark ni Lina na ipinakita ng inyong kumpanya sa kliyente ay talagang nangangailangan ng paliwanag. Dito nagsalita si Patricia. Iyon ay isang teknikal na pagkakamali ko habang nag-aayos ng mga papel. Dati nagtrabaho sa amin si Lina. Naiwan ang kanyang mga draft sa opisina. Tumingin ako sa kanya. Talaga? Ngunit ang draft na iyon ay nasa aking personal na drawer. Bahagyang ngumiti si Patricia. Kita mo, ikaw mismo ang umamin na sinadya mong mag-iwan ng mga dokumento na may mga pagkakamali para saktan ang kumpanya. Sa ilalim ng mesa, marahang hinawakan ni Attorney Salcedo ang aking kamay. Magaling na manipulator si Patricia, ngunit hindi ako nagpatinag. Inaamin kong naglagay ako ng mga watermark sa aking mga personal na kopya para sa proteksyon laban sa pagnanakaw. Ngunit kung bakit mo ito ipinakita bilang opisyal na ulat ng kumpanya, iyon ang dapat mong ipaliwanag. Tinapik ni Mendoza ang kanyang ballpen sa mesa. Sapat na. Desisyon ng komite. Tinatanggihan ang mga paghihigpit sa propesyon. Ang isyu ng pagmamay-ari ng programa ay lutasin sa korte. Nagdilim ang mukha ni Paulo. Paglabas namin sa pasilyo, hinabol niya ako. Lina, masaya ka na? Dahil hindi pa ito ang katapusan. Talaga bang dadalhin mo kami sa korte? Singhal niya. Ikaw ang nagpalaya sa akin. Ginawa ko ito para sa kinabukasan ng kumpanya. Para kay Patricia. Para malutas ang problema sa pinakamababang gastos. Natigilan siya. Tinapos ko ang pangungusap para sa kanya. Nanigas siya. Napagtantong alam ko na ang lahat. Lumapit si Patricia mula sa likod at kinuha ang kanyang braso. Paolo, huwag kang mag-aksaya ng laway. Nasa likod niya ang Vertex at si David Sarmiento. Siyempre, ang tapang niya. Tumingin ako sa kanya. Patricia, hindi mo kailangang iugnay ako sa mga lalaki. Sa bawat pangungusap, kung nabubuhay ka sa kapinsalaan ni Paulo, hindi ibig sabihin na nabubuhay ako sa kapinsalaan ni David. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Pagbalik sa Vertex, bahagyang ibinalik ang aking mga access. Hindi nakahanap ng ebidensya ng pagnanakaw ang security check.
Ngunit ang proyekto sa Timog Luzon Logistics ay nakatigil pa rin. At nawalan ng down payment ang Vertex. Hindi ako direktang sinisi ng technical director. Ngunit sa isang meeting, sinabi niyang kailangang mas maingat na suriin ang mga panganib. Tahimik akong nakinig. Ito ang katotohanan. Hindi lahat ay obligadong umunawa sa aking sitwasyon. Para sa marami, ang resulta lang ng proyekto ang mahalaga. Pagkatapos ng meeting, tinawag ako ni David. Ano ang plano mong gawin ngayon? Hintayin ang pampublikong pahayag ng pamunuan ng Axis Tech tungkol sa pamumuhunan, sagot ko. Kumunot ang noo niya. Gusto mong gumawa ng eksena doon? Gusto kong bigyan sila ng pagkakataong magsalita hanggang sa dulo. Pinagsama-sama ko ang peking resume ni Patricia, mga brochure ng Axis Tech, mga abiso sa lisensya, ang liham mula sa terminal, at ang talahanayan na may mga watermark. Para makuha ang pera, kailangan nilang magkwento ng mga fairy tale tungkol sa mga natatanging teknolohiya. Sa sandaling sabihin nilang ang alab ay kanilang sariling gawa, haharapin nila ang isang pader ng mga katotohanan. Matagal akong tiningnan ni David. Napakalaki ng panganib. Maaari kang akusahan ng industrial sabotage. Alam ko, pero gagawin ko ito. Ang pinakakinatatakutan ni Paulo ay hindi ang mawala ako. Takot siyang mawala ang kanyang kwento tungkol sa hindi kapani-paniwalang tagumpay. Ayoko nang mabuhay sa loob ng kanyang mga ilusyon. Ang press presentation ng Axis Tech ay itinakda sa Biyernes sa isang banquet hall ng isang 5-star hotel. Isang magandang information stand na may mga logo. Nationwide. Launch of the Alab system at signing of a strategic agreement with Solidark Invest. Pagdating ko, puno ng mga mamamahayag, kliyente, at partner ang bulwagan. Umupo kami ni Attorney Salcedo sa likod. Dumating din si David, ngunit umupo sa kabilang panig. Nagkasundo kaming huwag magbatian. Ngayon ay hindi laban ng Vertex at Axis Tech. Ito ay laban ni Lina para sa kanyang ninakaw na pangalan. Sa entablado, nagniningning si Paulo. Nasa kanyang elemento siya. Nagkwento tungkol sa mga hirap sa simula, tungkol sa mga pangarap sa teknolohiya, kung paano sila bumangon mula sa krisis sa terminal. Nakatayo si Patricia sa tabi niya. Sa malaking screen, lumabas ang kanyang listahan ng mga nagawa, pakikilahok sa pangunahing modernisasyon ng isang nangungunang European platform. Kinunan ko ng larawan ang screen at ipinadala kay Attorney Salcedo. Sumagot siya. Received. Pagkatapos ay nagsalita si Paulo tungkol sa software. Ang computational core ng Alab ay personal kong binuo, kasama ang aking team sa simula pa lang ng Axis Tech. Nagsara ang aking mga kamao. Ilang beses ko nang narinig ang pariralang iyon. At sa bawat pagkakataon, nakatayo ako sa likod ng entablado. Tinitingnan ang mga mikropono. Muling isinusulat ang mga talumpati. Nag-o-order ng kape para sa mga tamang kliyente. Ngayon, nakaupo ako sa bulwagan at nakikinig kung paano ako muling binubura sa kasaysayan. Nagsimula ang sesyon ng tanong at sagot bago pirmahan ang kontrata. Itinaas ni Attorney Salcedo ang kanyang kamay. Ayaw siyang bigyan ng pagkakataong magsalita ng host. Ngunit itinaas din ni Vicente Sarmiento ang kanyang kamay. May nakakilala sa kanya at napilitan ang mga organizer na ibigay ang mikropono. Hindi tumayo si Vicente. Mr. De Leon, nabanggit ninyo ang krisis sa terminal. Sabihin ninyo, sino eksakto ang sumulat ng mahalagang rescue update? Bahagyang nanginig ang mukha ni Paulo, ngunit mabilis siyang nakabawi. Iyon ay isang collaborative effort ng unang team ng Axis Tech. Ibig sabihin, ang pirma na Code 47 ay ang pangalan ng inyong grupo ng mga espesyalista? Tanong ni Vicente. Naging pilit ang ngiti ni Paulo. Oo. Tumango si Vicente at ibinigay ang mikropono kay Attorney Salcedo. Tumayo siya. Kinakatawan ko ang interes ni Lina Reyes. Hinihiling ko kay Mr. De Leon na kumpirmahin ang tatlong katotohanan. Agad na tumahimik ang bulwagan. Naging bato ang mukha ni Paulo. Ito ay isang business meeting kasama ang mga mamamahayag. Hindi nararapat dito ang mga personal na away. Walang imik na nagpatuloy si Attorney Salcedo.
Kung hindi ninyo pampublikong inangkin ang mga karapatan sa isang pinagtatalunang teknolohiya, hindi namin kayo kailangang pampublikong pabulaanan. Nagsignal siya sa mga technician na ikonekta ang kanyang computer. Sinubukan ng mga organizer na pigilan, ngunit naamoy na ng mga mamamahayag ang dugo. Sinabi ni Vicente Sarmiento, "Kung may problema ang access text sa screen, maaari ninyong ipakita sa akin." Masyadong malaki ang kanyang impluwensya sa industriya at sumuko ang mga technician. Unang slide. Pagpaparehistro ng source code bago itatag ang kumpanya. Pangalawa, mga log ng pag-upload ng update. Pangatlo, kontrata ng lisensya na may pirma ni Paulo. Pang-apat, isang audio recording kung saan maririnig ang boses ni Paulo. Pirmahan mo muna ang paglipat ng mga karapatan at kapag pumasok na ang pera mula sa Solidark, babawi ako. Umugong ang bulungan sa bulwagan. Nagbago ang mukha ng mga investor mula sa Solidark Invest. Umatras si Patricia. Inagaw ni Paulo ang mikropono mula sa host. Ang mga materyales na ito ay kinuha sa labas ng konteksto. Si Lina ay isang dating empleyado. Ang kanyang mga gawa ay pag-aari ng kumpanya. Tumayo ako. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang nagsalita. Paolo, bago itatag ang Access Tech, isinulat ko na ang Daloy module. Oo o hindi. Tiningnan niya ako na parang gusto niya akong pagpira-pirasuhin. Yung 600,000 pesos sa unang taon. Personal mo itong inilipat sa akin para sa paggamit ng module. Oo o hindi. Pagkatapos ng insidente sa terminal, nagmakaawa ka sa akin na huwag hilingin ang pagiging may akda hanggat hindi pa nakakatayo ang kumpanya. Oo o hindi. Nagngalit ang kanyang mga ngipin. Lina, kailangan mo ba talagang ilabas ang ating maruruming damit sa publiko? Hindi ito maruruming damit. Hindi nanginginig ang boses ko. Ikaw ang nangangalap ng pera ng iba, gamit ang aking mga gawa. Nagkukuwento ka ng mga fairy tale na nakasalalay sa aking pananahimik. Dinadagdagan ko lang ng mga katotohanan ang iyong kwento. Biglang sumingit si Patricia. Kahit na ikaw ang sumulat ng unang module, hindi mo maaaring burahin ang mga nagawa ni Paulo sa pamamahala. Gusto mong sirain ang kumpanya? Paano ang mga empleyado? Ibinaling ko ang tingin sa kanya. Mga empleyado? Kung gayon, sagutin mo. Noong kinokolekta mo ang mga dokumento para sa mga investor, bakit mo ipinadala sa kliyente ang aking talahanayan na may mga watermark bilang opisyal na pagsubok ng Access Tech? Namutla siya. Sinabi ko na, aksidente lang iyon. At ang iyong European experience aksidente rin ba iyon? Pinindot ni Attorney Salcedo ang isang button. At lumabas sa screen ang isang liham mula sa isang Western company. Si Miss Lopez ay nagtrabaho bilang tagasalin ng mga information brochure. Hindi siya lumahok sa pagbuo ng arkitektura o sa pamamahala ng proyekto. Nakakasilaw ang mga flash ng kamera. Nahirapang huminga si Patricia. Biglang lumingon si Paulo sa kanya. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang unang pag-ibig nang may lantad na hinala. Hindi ko sila binigyan ng pagkakataong makabawi. Dumating ka hindi para kay Paulo at hindi para sa proyekto. Kailangan mo ang posisyon ng deputy director at isang bahagi sa kumpanya. At para linisin ang mga bakas, pinilit mo si Paulo na tanggalin ako at sinubukang pilitin akong pumirma ng pagtanggi sa mga karapatan. Tama ba? Gumalaw ang mga labi ni Patricia. Nagdedeliryo ka? Ipinakita ni Attorney Salcedo ang huling slide. Ang parehong email exchange sa investment curator ng Solidark. Inaasahan na ang pagpirma ay maaaring maisaayos sa pinakamababang gastos. Dahil may personal na impluensya si Paulo kay Lina. Nang umilaw ang mga salitang sa pinakamababang gastos sa malaking screen, nawala ang lahat ng dugo sa mukha ni Paulo. Tiningnan ko siya. Sa wakas, naintindihan niya na hindi siya ang puppet master. Tumayo ang kinatawan ng Solidark Invest. Kinakansela ang pagpirma. Ang Access Tech ay obligadong magbigay ng nakasulat na mga paliwanag
tungkol sa katotohanan ng impormasyong isiniwalat. Nagsimula ang kaguluhan sa bulwagan. Nagmadali ang mga mamamahayag patungo sa entablado. Nagbulungan ang mga kliyente. Nagkatinginan sa takot ang mga empleyado. Nakatayo si Paulo sa gitna ng entablado, na may hawak na mikropono. Hindi makapagsalita. Sa likod niya, maliwanag na nagniningning ang mga letrang alab. Naalala ko ang aming lumang inuupahang apartment. Nakaupo ako sa harap ng computer hanggang umaga. Binubuo ang unang bersyon ng programa. Habang natutulog si Paulo sa tabi, nakapatong ang ulo sa mesa. Maingat ko siyang kinukumutan ng kanyang jacket. Noon, akala ko sabay naming sinisindihan ng apoy. Nang maglaon, nalaman kong kinuha niya ang apoy na iyon para sa kanyang sarili. Iniwan ako sa dilim. Ngunit ngayon, hindi ko binabawi ang apoy. Ipinakita ko lang sa lahat kung sino ang nagsindi nito. Pagkatapos ng presentasyon, nagkagulo ang Axis Tech. I-freeze ng Solidark ang mga pondo. Nag-anunsyo ng bagong tender ang Timog Luzon Logistics. Humihingi ng paliwanag ang mga kliyente tungkol sa mga karapatan sa pagiging may akda. 3 araw na puno ng mga headline, ang mga industry publication tungkol sa pinakamababang gastos sa isang X. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Paulo ng buo ang kapangyarihan ng opinyon ng publiko. Ngayon lang, siya mismo ang nasa ilalim ng mikroskopyo. Nawala si Patricia sa loob ng 2 araw. Sa ikatlong araw, naglabas siya ng isang pampublikong pahayag, mahirap bumalik sa sariling bayan at magtayo ng negosyo. Hindi ko inaasahan na madadamay ako sa away ng magkasintahan. Ngunit ang katotohanan ay nasa panig ko. Kasama sa post ay isang larawan mula sa waiting area ng airport. Gusto niyang tumakas. Naharang siya ni Paulo sa airport. Hindi ko ito nakita. Ikinwento sa akin ni Mr. Ocampo. Pagdating ni Paulo, nakapag-check-in na siya. Sa mga sigaw niya, kung totoo ba ang mga liham na iyon, simple lang ang sagot niya. Paolo, huwag kang magpanggap na inosenteng biktima. Ikaw ang nag-alis sa kanya. Ikaw ang nag-abot ng mga dokumento. Kung talagang mahal mo siya, mapipilit ba kita? Ang mga salitang iyon ay tumama ng husto. Dahil iyon ang katotohanan. Pagbalik sa kumpanya, nagkulong si Paulo sa kanyang opisina sa loob ng 1 araw. Sa isang emergency board meeting, hiniling ng mga shareholder na tanggalin siya bilang CEO at ipasa ang pamamahala sa isang bagong pinuno. Tutol si Paulo. Ngunit wala siyang plano para sa pagliligtas. Nagsimulang mag-text sa akin ang mga dating kasamahan. Lina, pasensya na. Tahimik kami noon dahil takot kaming mawalan ng trabaho. Yung talahanayan na may watermark. Inutos sa akin ni Patricia na hanapin. Hindi ako makatanggi. Masyadong masama na ang lagay ni Paulo. Baka gusto mong bumalik. Kung hindi, babagsak ang kumpanya. Hindi ako nagbigay ng mahabang sagot. Ipinasa ko lang ang mensahe kasama ang mga ebidensya kay Attorney Salcedo. Tinawag akong kalmado ni Ria. Hindi ito tungkol sa pagiging kalmado, sabi ko. Hindi ko na lang responsibilidad ang lahat. Dati, akala ko kung mas marami akong gagawin, magiging mas madali para sa kanila. Sa huli, nasanay lang silang umasa sa akin. Nakakalimutan na ako rin ay nahihirapan. Sa pagdinig sa dole, hindi dumating si Paulo. Dumating ang bagong itinalagang direktor at isang abogado. Mas malambot ang kanilang tono. Pumayag sila sa mga bayaring pera at pampublikong paghingi ng tawad, ngunit nanindigan sa isyu ng mga karapatan sa source code. Nagtanong si Attorney Salcedo, anong gagawin natin? Isasara natin ang labor dispute sa isang kasunduan. Ang lisensya ay gagawin nating hiwalay na kaso. Huwag nating paghaluin ang 2 isyu. Napangiwi ang abogado ng kalaban. Lina, ang hiwalay na paglilitis ay tatagal ng maraming taon. Hindi ako nagmamadali. Sa huli, inutusan ng Axis Tech na bawiin ang termination paper na may mga paninirang puri, bayaran ng mga utang sa sahod, vacation pay, at overtime. Hindi gaanong kalaki ang pera. Ngunit ang mahalaga sa akin,
ay ang opisyal na pagbawi. Napilitang aminin ng Axis Tech. Walang nahanap na ebidensya ng paglabag ni Lina Reyes sa mga corporate rules at pagnanakaw ng commercial secret. Sa araw ding iyon, isa sa mga babaeng nagtsismisan sa pantry sa Vertex ang nag-text sa akin sa work messenger. Sorry. Sumagot ako. Walang anuman. Sa susunod, huwag kang magmadaling maniwala sa mga tsismis na walang ebidensya. Nagpadala siya ng mensahe na may umiiyak na emoji. Ipinagpatuloy ng Timog Luzon Logistics ang tender. Muling nag-apply ang Vertex. Dahil sa mga formal na patakaran ng security check, hindi pa rin ako maaaring lumahok sa pagtatanggol ng proyekto. Ngunit ang pundasyon ng arkitektura ay binuo ko batay sa mga open data sa panahon ng aking pagkakatanggal at idinagdag lang ng mga programmer ang mga working module. Hindi ako itinago ni David sa likod ng entablado. Inilagay niya sa aking mesa ang isang listener's badge. Maaari kang umupo sa bulwagan, ngunit walang karapatang magsalita. Salamat! Kinuha ko ang card. Tumingin siya sa akin. Karapat-dapat ka rito. Sa presentasyon, gumana ng perpekto ang sistema ng Vertex. Walang magagandang salita at kalituhan. Malinaw na pagpapatupad ng bawat senaryo. Sa huli, nagtanong si Director Jimenez. Sino ang mamamahala sa proyekto pagkatapos ng paglulunsad? Tumango ang technical director sa aking direksyon. Idinagdag ni David. Si Lina Reyes ang mamamahala sa diskarte sa pag-unlad ng produkto. Ang technical team ay tinatapos ang huling mga legal na pamamaraan. Ang mga dokumento ay nasa isang independent verifier. Tumango si Jimenez. Kung gayon, panatag na ako. Pagkalipas ng 2 linggo, nanalo ang Vertex sa tender. Hindi ito isang malaking tagumpay. Binawasan ng 15% ang budget. Pinaikli ang mga deadline. Napakalaki ng pressure sa team. Ngunit sa pagkakataong ito, sa ilalim ng project manager, nakasulat ang aking pangalan. Hindi girlfriend ng tagapagtatag, hindi shadow support, hindi isang walang pangalan na grupo ng mga espesyalista, kundi si Lina Reyes. Nakita ako ni Paulo sa gabi ng pagpirma ng kontrata. Lumabas ako sa opisina ng Vertex at nakita ko siya sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Sobrang payat niya. Gusot ang kanyang suit. Pula ang mga mata. Lina. Huminto ako. Hindi lumalapit. Mahina siyang nagsalita. Pumunta ako sa apartment. Alam kong lumipat ka na. Pagkatapos kong umalis, kinuha namin ni Ria ang mga huling gamit. Walang laman na ang mga aparador, pati ang mesa. Naiwan lang ang pares na tasa. Kinuha ko ang sa akin, at iniwan ang sa kanya. Wala kang iniwan, sabi niya. Iniwan ko ang resibo, para sa unang bayad. Sagot ko. Mapait siyang ngumiti. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Namisa, naging isang napakasamang tao ako. Oo, tiningnan ko siya. Isang buwan na ang nakalipas. Baka natunaw ako sa mga salitang ito. Ngunit ngayon, hindi na. Ang pagiging masama o hindi ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang mga kahihinatnan. Paolo, alam mo kung gaano ako kahalaga sa kumpanya. Sigurado ka lang na hindi ako aalis. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Hinihintay ko ang mga salitang ito. Nagkamali ako, ngunit nang marinig ko ito, hindi ako nakaramdam ng tagumpay, kundi isang walang katapusang pagod. Saan ka eksaktong nagkamali? Binuksan niya ang kanyang bibig, ngunit walang mahanap na salita. Ako ang sumagot para sa kanya. Ginawa mong isang tool para sakita ang pag-ibig ko. Isang libreng yaman ang aking profesionalismo. Isang pinakamababang gastos ang aking pasensya. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng mga kamay. Ibibigay ko lahat. Ang apartment, ang share, ang pera. Humingi ka ng kahit ano. Umiling ako. Gusto kong mawala ka sa buhay ko magpakailanman. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo. Tungkol sa mga lisensya at multa, hayaan nating mag-usap ang mga abogado. Tapos na ang emosyonal na bahagi. Nilampasan ko siya at nagpatuloy sa paglakad. Sumigaw siya sa aking likuran. At si David, talaga bang makikipagrelasyon ka sa kanya? Huminto ako at lumingon. Paolo, umalis ako sa iyo, hindi para pumunta sa ibang lalaki.
Nanigas siya. Umalis ako para hanapin ang sarili ko. Ang alitan sa lisensya ay hindi agad natapos. Ang bagong pamunuan ng Axis Tech ay mas praktikal kaysa kay Paulo. Naintindihan nilang ang mga korte ay magpapabagsak sa kumpanya at nag-alok ng isang kasunduan. Ang mga negosasyon ay naganap sa isang business center sa tapat ng opisina ng Vertex. Mula sa Axis Tech ay ang crisis director, isang abogado, isang technical head. Dumating din si Paulo. Ngunit umupo sa gilid ng mesa at nanahimik. Sa aking panig, kami ni Attorney Salcedo. Hindi dumating si David sa aking hiling. Ayokong gawin itong isang away ng mga kumpanya. Nag-alok ang Axis Tech ng 3 pagpipilian. Pagbili ng lahat ng karapatan sa isang malaking halaga. Pag-renew ng lisensya sa loob ng 2 taon na may bayad. Ngunit walang pampublikong pagbawi o kumpletong pag-alis ng module mula sa mga sistema ng Axis Tech. Bibigyan ko sila ng 3 buwan para sa transition period para sa isang hiwalay na bayad. Babayaran nila ang mga lumang utang at pampublikong aaminin ang pagiging may akda sa rescue module para sa terminal. Mahinang nagtanong si Attorney Salcedo. Saan ka mas nakahilig? Tiningnan ko ang 3 punto. Ang pagbili ang pinakamadaling solusyon. Kunin ang pera at umalis. Ngunit kung gayon, ipagpapatuloy nilang magkwento ng mga fairy tale tungkol sa team ni Paulo na nakatago lang sa likod ng isang legal na kontrata. Ayokong muling lamunin. Ang 3 pagpipilian. Kumunot ang noo ng direktor ng Axis Tech. Ang pampublikong pag-amin ay malaking dagok sa reputasyon. Kung gayon, pupunta tayo sa korte. Natahimik. Biglang nagsalita si Paulo. Gawin ninyo ang sinasabi niya. Tumingin ang lahat sa kanya. Siya ang sumulat ng programa. Naging napakatahimik sa conference room. Ito ang unang pagkakataon na inamin niya ito sa harap ng ibang tao. Ngunit hindi ako naantig. Ang pagbabalik ng ninakaw ay hindi isang pabor. Pinirmahan ang kasunduan. Binayaran ng Axis Tech ang mga utang sa lisensya. Bayad para sa suporta. At ibinalik ang unang bayad para sa apartment. Sa loob ng 3 buwan, kailangan nilang alisin ang module at mag-post ng isang opisyal na pagbawi sa kanilang website at bawiin ang lahat ng reklamo mula sa mga komite. Ang kapalaran ni Patricia ay mas mabilis na nalutas. Ang Solidark Invest, para linisin ang kanilang pangalan mula sa iskandalo, ay nag-leak mismo ng mga resulta ng isang internal investigation. Pinemeke ni Patricia ang mga dokumento tungkol sa kanyang karanasan, itinago ang conflict of interest, at sinubukang ipilit ang isang deal na may maruruming karapatan. Hindi siya nakulong. Ngunit lahat ng malalaking kumpanya sa bansa ay inilagay siya sa mga blacklist. Nagpadala siya sa akin ng mensahe. Nanalo ka. Ngunit sa tingin mo ba si David Sarmiento ay pinapahalagahan lang ang iyong kaluluwa? Kailangan din niya ang iyong mga teknolohiya. Sumagot ako. Maganda ang mga teknolohiya. Ang mahalaga ay magbayad sila. Ilagay ang pagiging may akda. At igalang ang mga personal na hangganan. Hindi na siya muling nag-text. Noong gabing iyon, inanyayahan ako ni Vicente Sarmiento para maghapunan. Hindi sa isang magarbong restaurant, kundi sa isang ordinaryong kantina sa gusali ng Vertex. Sabi niya, matanda na siya para sa mga social event. Nandoon din si David. Medyo tensyonado ang kapaligiran. Pag-upo ko, sinabi ko, Mr. Sarmiento, kung ito ay isang hapunan bilang pasasalamat, tinatanggap ko ito. Kung ito ay isang pamanhikan, tatayo ako at aalis. Halos mabulunan si David sa kanyang tsaa. Tumawa ng malakas si Vicente na nanginginig ang kanyang mga balikat. Sabi sa akin ni David tungkol sa allergy mo. Ako ang kumulit sa kanya noon. Kaya niya nasabi yun. Kasalanan ko. Tumango ako. Kasalanan mo. Seryosong tumango si David bilang tugon. Hindi na mauulit. Inabot sa akin ni Vicente ang isang makapal na folder. Ito ay isang panukala para sa pakikipagsosyo sa isang bagong linya ng mga produkto ng Vertex. Hindi para sa isang manugang. Para kay Lina Reyes. Binuksan ko ang unang pahina.
independent platform for backup logistics management ng Vertex. Pinuno ng direksyon. Lina Reyes. Karapatan sa mga bonus. Pagiging may akda. Bahagi sa kumpanya. Ang mga kondisyon ay napakalinaw na nakasulat. Mga tungkulin. Lahat ay may malinaw na mga hangganan. Matagal kong tiningnan ang mga papel. Bakit ako? Dahil kaya mong gawing isang gumaganang tool. Ang mga hubad na formula. Kailangan ng Vertex ang mga taong tulad mo. Sagot ni Vicente. Idinagdag ni David. At dahil ayaw naming ulitin ang kapalaran ng Axis Tech, hindi maaaring lumago ang isang kumpanya sa pamamagitan ng paglamon sa mga pangalan ng mga lumikha nito. Ibinaling ko ang tingin sa kontrata. 5 taon na ang nakalipas. Pinakain ako ni Paulo ng mga pangako. Magkakaroon ng mga share, magkakaroon ng apartment, magpapakasal tayo. Ang mga pangakong iyon ay hindi kailanman naisulat. Ngayon, sa harap ko ay isang mahigpit na legal na dokumento. Hindi romantiko, ngunit napaka-maaasahan. Kailangan kong ipakita ito sa isang abogado bago ako sumagot. Sumang-ayon si Vicente. Siyempre, pagkatapos ng hapunan, sinamahan ako ni David hanggang sa istasyon ng tren. Hindi niya inalok na ihatid ako. Dahil sinabi kong ayokong gumamit ng mga personal na pabor hanggat hindi pa natutukoy ang katayuan ng aming relasyon. Sa mga turnstile, huminto siya. Lina. Lumingon ako. Kalmado ang kanyang boses. Kapag natapos na ang lahat ng kaguluhang ito, maaari ba kitang opisyal na ligawan? Ginulo ng hangin sa istasyon ang aking buhok. Hindi ako agad sumagot. Dati, takot akong maglagay ng isang tao sa isang alanganing sitwasyon sa pamamagitan ng pagtanggi. Takot na ang pananahimik ay papatay sa isang relasyon. Takot na mabigo, ngunit ngayon, naintindihan ko, ang unang dapat matutunan ng isang tao ay huwag magmadali sa mga sagot. Mr. Sarmiento, sabi ko, sa ngayon, ang pinakagusto kong alagaan ay ang aking bagong teknikal na pag-unlad. Ngumiti siya. Kung gayon, pipila ako. Ngumiti rin ako. Mahaba ang pila. Matityaga ako. Tumunog ang turnstile. Pumasok ako. Hindi ako lumingon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang pagtakas. Alam ko kung saan ako pupunta. Pagkalipas ng 3 buwan, lumabas sa website ng Axis Tech ang isang pagbawi. Ang teksto ay tuyo, ngunit napanatili ang diwa. Ang pangunahing update para sa sistema ng terminal ng Silangan Logistics Hub ay batay sa mga gawa ni Lina Reyes. Ang software foundation ng Alab ay bahagyang nakasalalay sa mga lisensyadong teknolohiya ni Lina Reyes. Ang mga nakaraang pahayag ay hindi kumpleto. At sa pamamagitan nito, ay binabawi. Para sa marami, tila hindi ito sapat. Nagalit si Ria. Dapat nilang isigaw, sa bawat sulok na si Paulo, ay isang magnanakaw. Ngumiti lang ako. Ang pilitin ang isang kumpanya na opisyal na aminin ang isang katotohanan sa kanilang pangunahing platform ay mas mahalaga kaysa sa isang sigawan sa internet. Pagkatapos ng publikasyon, nagsimulang tumawag sa akin ang mga lumang kliyente, nag-aalok ng mga kontrata para sa independent consulting. Hindi ko lahat tinanggap. Dati, takot akong makaligtaan ng isang pagkakataon. Ngayon, sinasala ko sila. Hindi ginagalang ang mga kasunduan. Tanggi. Gustong makinig sa magagandang kwento sa halip na magbayad. Tanggi. Nagtatanong. Ano ang nangyari sa inyo ni Paulo bago pag-usapan ng technical scope? Tanggi rin. Gumana ang bagong software ng Vertex. Nagkaroon ako ng sarili kong maliit na team ng mga inhinyero. Sa unang meeting, isinulat ko sa whiteboard ang 3 patakaran. Para sa anumang mahalagang kontribusyon, dapat ilagay ang pagiging may akda. Ang personal na oras ay hindi pag-aari ng kumpanya bilang default. Kung aalis ang isang tao sa team, ang kanyang pangalan ay hindi buburahin sa kasaysayan. Itinaas ng isang batang espesyalista na si Miko ang kanyang kamay. Miss Lina, kailangan itong ilagay sa mga patakaran. Ngumiti siya, mukhang mahigpit at maganda.
Inilapag ko ang marker. Ang mga hangganan ay kailangang itakda bago ka masaktan, hindi pagkatapos. Tumango si Miko ng may pag-unawa. Hindi ako nagbigay ng sermon. Mas epektibo ang mga patakaran ng sistema kaysa sa anumang mga salita. Nakipagkita pa sa akin si Paulo ng isang beses. Hindi para magmakaawang bumalik, kundi sa huling pagpirma ng mga dokumento para sa pag-alis ng aking code mula sa kanilang mga system. Nakaupo siya sa kabilang panig ng mesa, tahimik at walang sigla, nang walang pamumuhunan mula sa Solidark. Hindi na bangkarote ang Axis Tech, ngunit binuwag ang mga development department at bumalik sa maliliit na order. Hindi na direktor si Paulo, naiwan na lang na may maliit na bahagi at katayuan bilang consultant. Pagkatapos ng pagpirma, tinawag niya ako. Lina. Sa susunod na buwan, aalis ako papunta sa branch sa Mindanao. Tumango ako. Good luck. Mapait siyang ngumisi. Kahit ang mga formal na salita mo ngayon ay parang robot, inilalagay ko ang laptop sa aking bag. Business partners lang tayo. Matagal siyang nanahimik at pagkatapos ay sinabi, yung tasa, itinago ko, naintindihan ko. Ang tinutukoy niya ay ang pares na tasa mula sa lumang apartment. Dati, baka nasaktan ako sa parira lang iyon. Ngunit ngayon, naisip ko lang na ito ay isang personal na gamit niya. Kung gusto niyang itago, hayaan siyang itago. Paolo, tumingin ako sa kanya. Huwag mong pagkamalan ang nostalgia sa kompensasyon para sa mga pagkalugi. Namula ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya gumawa ng hakbang papalapit sa akin. Naintindihan niyang sa pagkakataong ito, walang pumipigil sa kanya. Ang mga balita tungkol kay Patricia ay dumating sa pamamagitan ng mga propesyonal na bilog. Lumipat siya sa ibang lungsod. Nagbago ng linya ng trabaho sa pagkonsulta sa imahe ng mga kumpanya. May nagsabing masama ang lagay niya. May nagsabing gumawa siya ng bagong talambuhay. Hindi ko na sinubaybayan. Sinubukan niyang nakawin ang aking lugar, ang aking karanasan, at ang aking kasaysayan. Ngunit nang tumigil akong tumayo sa tabi ni Paulo at maghintay sa kanyang awa, nawalan siya ng anumang kahulugan para sa akin. Tungkol sa ina ni Paulo, ipinadala niya sa pamamagitan ng mga kakilala ang 3 milyong piso na down payment at ilang karagdagang bayad. Kinuha ko lang ang principal na utang at ang interes ayon sa batas, ibinalik ang natitira. Nagalit si Ria. Bakit hindi mo kinuha? Grabe kanyang hinamak. Hindi ko iyon pera. Nagpaparumi ng kamay ang pera ng iba. Sumimangot siya. Naging napakataray mo. Nag-isip ako. Hindi ito tungkol sa pagiging mataray. Tumigil lang akong tiisin ang hindi ko dapat tiisin. Sa Tagsibol, gumana ang bagong sistema ng Vertex sa mga warehouse ng Timog Luzon Logistics. Sa unang gabi, nagkaroon ng aberya. Sa isang lumang reefer, pumalya ang sensor. Hindi sinasagot ng driver ang telepono, ang sistema, na sumusunod sa aming algorithm ng lokal na pagtugon, ay automatikong inilipat ang order sa pinakamalapit na distribution center. At natapos ang paglilipat. Sa loob ng 7 minuto, nagpadala si Director Jimenez ng isang larawan na may thumbs up. Nagdiwang ang team, at ako ay nakaupo sa opisina. Tinitingnan ang berdeng kurba ng katatagan sa monitor, at naaalala ang krisis sa terminal. Maraming taon na ang nakalipas. Noon, nakaupo ako sa isang masikip na studio, sa ilalim ng ingay ng fan ng lumang computer. Natutulog si Paulo sa tabi, at naniniwala akong kung tutulungan ko siyang manalo ng isang beses, magpapatuloy kaming magkasama. Ngayon, naintindihan ko. Ang tunay na pagsasama ay hindi kapag ang isa ay habambuhay na nagbubuhat sa isa sa kanyang likod, sa dilim. Ito ay kapag ang iyong pangalan ay maliwanag ding nagniningning sa ilalim ng araw. Sa gabi, para sa corporate party, hindi nag-book si David ng isang magarbong restaurant. Pinagdikit namin ang 2 mesa sa isang ordinaryong ihawan sa ilalim ng opisina. Nag-order ng inihaw na karne, gulay, at isang case ng soft drinks. Inabot sa akin ni David ang menu. Miss Lina, ikaw ang pumili. Kinuha ko ang menu. At nag-order ng 2 putahe na gusto ko.
Hindi yung gusto ni Paulo. Hindi yung madaling paghatian. Kundi yung gusto kong kainin. Sa gitna ng hapunan, inilapit ni David sa akin ang isang baso ng tubig. Tiningnan ko siya. Agad siyang nagpaliwanag. Hindi ito pagpapakita ng pag-aalala. Masyadong maanghang lang ang karne. Natawa ako. Mr. Sarmiento, napakahusay ng iyong instinct for self-preservation. Sumigaw si Miko mula sa katabing upuan. Mr. Sarmiento, pang-ilan po kayo sa pila? Halos mabulunan ako. Si David ay ganap na kalmado. Naghihintay pa matawag. Nagtawanan ang lahat. Ako rin ay tumawa. Walang alinlangan. Walang pressure mula sa inaasahan ng iba. Pagkatapos ng hapunan, naglakad ako pa uwi sa aking bagong inuupahang apartment. Ito ay isang maliit na modernong apartment na 2 istasyon ng tren ang layo mula sa opisina. Ako lang ang nakakaalam ng code ng lock. Sa ref, mayroon akong paboritong yogurt drink. Sa bintana, ang maliit na halaman ay naglabas ng mga bagong dahon. Ibinagsak ko ang aking bag. Binuksan ang laptop at nakita ang isang bagong email. Nagpadala, Vicente Sarmiento. Sa attachment, isang kopya ng parehong liham. Pasasalamat mula sa terminal. Binago niya ang pangalan ng file. Sa para lang kay Lina. I-download ko ang file at inilipat sa isang bagong folder sa aking desktop. Ang folder ay pinangalanang aking mga ebidensya. Nandoon ang desisyon ng Labor Commission, ang settlement agreement sa lisensya, ang utos ng pagtatalaga bilang pinuno, ang ulat ng paglulunsad ng proyekto ng Timog Luzon Logistics, at ang liham na ito, na nahuli ng 3 taon. Hindi ko balak iprint ang mga ito at isabit sa dingding. Kailangan ko lang malaman na narito sila. Kung sa hinaharap, may susubok na muling burahin ang aking pangalan, hindi ko na kailangang umiyak, magmakaawa, at patunayan na karapat-dapat akong igalang. Mayroon akong mga katotohanan at mga hangganan. Umilaw ang screen ng telepono. Mensahe mula kay David. Sa weekend, may industrial equipment exhibition. Sama ka? Purong trabaho lang. Pagkalipas ng ilang segundo, dumating ang pangalawa. Kung gusto mo, pwede rin tayong maghapunan. Nakapila na ako. Tiningnan ko ang screen at ngumiti. Pagkatapos ay nag-type. Sa exhibition, sasama ako. Ang hapunan, depende sa mood. Pagkatapos ipadala ang mensahe, lumapit ako sa bintana at diniligan ang halaman. Sa ibaba, tumunog ang isang kampana ng bisikleta. Sa malayo, sa mga gusali ng opisina, may mga ilaw pa ring nakabukas na parang daan-daang hindi pa natatapos na mga ruta. Bigla kong naintindihan na hindi gumaganda ang buhay dahil sa isang lalaking napagtanto ang kanyang mga pagkakamali at nagsisi. Gumaganda ang buhay sa mga sandaling paulit-ulit mong kinukuha ang mga susi nito sa iyong mga kamay. Ang mga kandado, mga pas, mga pirma sa mga kontrata, ang karapatang pumili, at maging ang desk lamp na ito, na ngayon ay para lang sa akin nakasindi. Pinatay ko ang pangunahing ilaw sa sala, iniwan lang ang maliit na lampara. Sa screen ng computer, bukas ang isang dokumento na may mga requirement para sa isang bagong produkto. Sa pinakatuktok, sa linya ng pinuno, nakasulat si Lina Reyes. Inilipat ko ang cursor sa susunod na linya at dahan-dahang nag-type ng unang parirala. Hindi para sa sinuman, hindi sa paghihintay ng sinuman. Sa pagkakataong ito, isinusulat ko ang sarili kong kwento gamit ang sarili kong pangalan.